Sa gitna ng marangyang handaan sa loob ng malaking bahay ng mga Almeda, sa isang gated subdivision sa Quezon City, biglang tumahimik ang buong sala nang marinig ang malamig ngunit matalim na boses ni Doña Caridad Almeda. Hindi ko maintindihan kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na magsuot ng ganyang damit sa harap ng pamilya namin, Liana. Nakatayo si Liana sa gitna ng mga bisita. Hawak ang maliit na plato, nanginginig ang kamay, habang unti-unting napapansin ng lahat ang tensyon. Ang suot niyang simpleng damit ay biglang tila naging simbolo ng kanyang pagiging hindi sapat sa mata ng kanyang biyenan. Ang mga mata ni Doña Caridad ay malamig, parang sinusukat ang bawat kilos niya, habang si Marco, ang asawa ni Liana, ay nakatayo sa gilid. Tila hindi alam kung magsasalita ba o mananatiling tahimik. Mama, okay naman po. Ngunit hindi pa man niya natatapos ay pinutol na siya ng kanyang ina. Tahimik ka muna, Marco. Hindi ikaw ang kinakausap ko. At doon nagsimulang bumigat ang hangin sa buong kwarto. Ang mga kamag-anak ay nagkatinginan. Ang ilan ay napangiti ng palihim. Ang iba ay tila naaawa, ngunit walang nagsalita. Dahil alam nilang sa pamilyang ito, si Doña Caridad ang batas. Sa pamilya namin, patuloy niya, ang mga asawa ng anak ko ay marunong rumespeto sa tradisyon. Hindi nagpapahiya. Napalunok si Liana, pinipilit panatilihin ang composure, ngunit sa loob niya ay may kumukulong galit at kahihiyan. Pasensya na po kung hindi po ito pasok sa standards ninyo. Sagot niya, nang mahina ngunit may bahid ng pagtitimpi. Hindi ko po intensyon, ngunit muling pinutol ni Doña Caridad. Intentions mean nothing kung wala kang breeding. At sa puntong iyon, ramdam ni Liana ang bigat ng bawat mata sa kanya. Ang bawat salita ay parang sampal, at si Marco, na dapat sana'y kakampi niya, ay nananatiling tahimik, parang isang batang natatakot sumuway. Marco, bulong ni Liana, halos pakiusap, ngunit hindi siya tiningnan ng asawa, at doon niya unang naramdaman na mag-isa siya sa bahay na ito, sa pamilya na ito, sa laban na hindi niya palubos na uunawaan. Matapos ang eksena, pilit ngumiti si Doña Caridad sa mga bisita, parang walang nangyari. Kain na po tayo, sabi niya ng magaan, at ang lahat ay bumalik sa normal. Ngunit para kay Liana, iyon ang simula ng isang bangungot na hindi madaling matatapos. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang mga hindi nakikitang patakaran sa loob ng bahay ng mga Almeda. Ang bawat galaw ni Liana ay sinusuri mula sa paraan ng pagluluto, sa pag-aayos ng mesa, hanggang sa pakikipag-usap sa mga kasambahay. Hindi ganyan maghain ng pagkain sa pamilya namin, sabi ni Doña Caridad isang gabi, habang pinupuna ang pagkakaayos ng hapag. Ang kutsara dapat nasa kanan, hindi basta-basta, at kahit maliit na bagay, nagiging malaking issue. Pasensya na po, aayusin ko po, sagot ni Liana. Ngunit sa loob niya ay unti-unting napupuno ang pagkatao niya ng pagod at galit, habang si Marco naman ay laging nasa gitna. Mama, hayaan mo na si Liana. Nag-a-adjust pa lang siya, ngunit ang tono niya ay mahina. Walang bigat. Adjustment? Sagot ni Doña Caridad. Ilang buwan na siyang nandito. Hanggang kailan siya mag-a-adjust? At doon nagsimula ang mga gabi na umiiyak si Liana sa loob ng kwarto nila, habang si Marco ay tahimik lamang. Bakit hindi mo ako ipagtanggol? Tanong niya isang gabi. Nanginginig ang boses. Hindi naman sa ganon. Liana, kilala mo si Mama, sagot ni Marco. Ganon talaga siya. At doon napuno ang mata ni Liana ng luha. Hindi Marco. Hindi ganon lang yon. Pinapahiya niya ako. Ngunit umiwas ng tingin si Marco. Ayokong lumala. Sagot niya. At sa simpleng sagot na iyon, mas lalo lamang nadurog si Liana dahil malinaw na hindi siya ang pipiliin ng asawa kung darating ang punto ng pagpili. Lumipas ang mga linggo at lalo lamang naging mas komplikado ang sitwasyon nang ipatawag ni Doña Caridad ang buong pamilya para sa isang mahalagang anunsyo. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kumpanya, sabi niya habang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang Almeda Holdings ay kilalang negosyo sa real estate at lahat ng miyembro ng pamilya ay may papel dito. Magre-retire na ako sa loob ng 2 taon at kailangan ko nang magtalaga ng hahawak ng operasyon at agad nagkatinginan ang mga kapatid ni Marco.
pati ang kanilang mga asawa, ngunit bago pa man makapagsalita ang iba, tumingin si Doña Caridad kay Liana, at malinaw na hindi ikaw ang may kakayahan para maging bahagi ng desisyong iyon. At muling tumahimik ang lahat, parang sinadyang ipahiya siya sa harap ng buong pamilya. Mama, hindi naman kailangan ngunit pinatigil muli si Marco. Kailangan, dahil may mga taong dapat malaman ang lugar nila. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Liana na hindi lamang siya inaapi bilang asawa, kundi tinatanggalan din siya ng karapatan bilang bahagi ng pamilya, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may mga lihim na unti-unting lumalabas. Napansin ni Liana ang kakaibang kilos ni Marco, ang mga tawag na tinatago, ang mga meeting na hindi niya maipaliwanag, at isang gabi, nang hindi sinasadya, nabuksan niya ang laptop nito at nakita ang mga email na nagpapakita ng isang kasunduan, isang kontrata, na tila may kinalaman sa paglipat ng malaking bahagi ng kumpanya sa pangalan ng kanyang kapatid na si Adrian, hindi kay Marco. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya kinabukasan. Hawak ang printout ng email, nagulat si Marco. Saan mo nakuha yan? Hindi yun ang punto. Sagot ni Liana. Bakit parang tinatanggal ka sa kumpanya? Napaupo si Marco, napahawak sa ulo, hindi mo maiintindihan. Sagot niya. Ngunit hindi tumigil si Liana. Subukan mong ipaliwanag. At doon lumabas ang katotohanan na si Doña Caridad ay matagal nang may plano na ipasa ang negosyo kay Adrian dahil naniniwala siyang si Marco ay mahina at lalo lamang lumala ang sitwasyon nang nalaman ni Liana na isa siya sa mga dahilan kung bakit hindi pinagkakatiwalaan si Marco. Sinabi niya na simula ng pakasalan kita, naging emosyonal ako, naging mahina, sabi ni Marco. At sa puntong iyon, napuno ng halo-halong emosyon si Liana, galit, sakit, at pagkadismaya. So, kasalanan ko? Tanong niya. At hindi agad nakasagot si Marco. At ang katahimikang iyon ang naging sagot. Sa mga sumunod na araw, nagbago si Liana. Hindi na siya yung tahimik at sunod-sunuran. Nagsimula siyang magtanong, magsalita, at unti-unting lumaban. Hindi ako papayag na tratuhin niyo akong parang wala akong halaga. Sabi niya kay Doña Caridad isang umaga sa kusina. Nagulat ang matanda, ngunit hindi nagpatalo. Kung gusto mong magkaroon ng halaga dito, patunayan mo. Sagot niya. At doon nagsimula ang isang tahimik, ngunit matinding digmaan sa loob ng bahay ng mga Almeda, kung saan ang bawat salita, bawat kilos, at bawat desisyon ay may bigat, may kahulugan, at may kapalit. At si Marco, sa gitna ng dalawang babaeng parehong mahalaga sa kanya, ay lalong nahihirapang pumili, habang ang mga lihim ay patuloy na lumalalim, at ang kapangyarihan sa loob ng pamilya ay unti-unting nagbabago ng anyo, na parang isang apoy na hindi mo agad mapapansin, ngunit kapag lumaki na, hindi mo na kayang patayin. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati bumaba si Liana sa kusina, at sa unang pagkakataon mula nang tumira siya sa bahay ng mga Almeda, hindi siya nagmadali, hindi siya nag-ayos ng sariling mukha para magmukhang mahinahon, hindi siya ngumiti para umiwas sa gulo, sa halip ay tahimik niyang binuksan ang mga kabinet, inilabas ang mga tasa, at pinakiramdaman ang katahimikan ng bahay na iyon. Ang katahimikang hindi kailanman payapa. Dahil kahit walang boses na naririnig, laging may presensya ng pagmamasid, laging may pakiramdam na may hahatol sa bawat galaw mo, at hindi nga siya nagkamali. Nang ilang minuto lang ang lumipas, ay narinig niya ang banayad, ngunit matatag na tunog ng takong ni Doña Caridad, sa sahig, dahan-dahan, kontrolado, parang sadyang ipinapaalala na kahit anong oras, kahit anong silid, siya pa rin ang may hawak ng sentro ng bahay na iyon. Gising ka na pala, sabi ng matanda habang umuupo sa paborito niyang silya. At sa simpleng pangungusap na iyon, ay may nakatagong pagsusuri na agad naramdaman ni Liana. Opo, sagot niya habang inilalagay ang tasa sa harap nito. Kape po, tinignan ni Doña Caridad ang tasa. Hinawakan ng hawakan, tinaas ng kaunti, saka ibinaba muli ng hindi umiinom. Hindi ito ang tasa ko sa umaga, sabi nito. Nang hindi tumitingin sa kanya, sandaling pumikit si Liana.
Pinigilan ang sariling sumagot ng padalos-dalos. Naramdaman niya ang unang init ng inis sa loob ng dibdib niya, ngunit nang magsalita siya ay malinaw ang boses niya. Wala pong ibang malinis sa estante. Pero kung gusto ninyo, huhugasan ko ngayon din ang gusto ninyo. Doña Caridad lifted one eyebrow. Parang hindi inaasahan ang tono, hindi bastos, pero hindi rin sunod-sunuran. Marunong ka nang sumagot ngayon, sabi nito, at doon na tumingin si Liana ng diretso. Hindi matagal, hindi hamon, pero sapat para iparamdam na hindi na siya basta iuurong ng tingin. Marunong na po akong magsalita, sagot niya. At ang ilang segundong sumunod ay parang mas mabigat pa sa buong umaga, sapagkat walang sumigaw, walang nagtalo, ngunit may nabago. Naramdaman iyon ni Liana sa bahagyang paghigpit ng panga ng biyena niya, sa dahan-dahang pagpindot nito ng kuko sa ceramic cup, sa paraan ng muling pag-upo nito, na tila inayos ang sariling tindig upang hindi ipakita na may nauntog sa kanyang awtoridad. Nang bumaba si Marco, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa pagitan nilang dalawa. "Good morning," sabi niya. Ngunit parang walang laman ang boses. Isang taong alam na may nangyayari, ngunit umaasang maglalaho na lang kung hindi niya gagalawin. "Good morning," sagot ni Liana. Hindi malamig pero hindi rin malambing, habang si Doña Caridad ay diretsyong nagsalita. "Mamayang hapon, may pupuntahan tayo sa opisina ng abogado ni Papa mo." "Because there are documents that need signatures," sagot nito. "Family documents. Property matters." Hindi lahat ng bagay kailangang idetalye sa almusal. Ngunit napansin ni Liana ang isang maliit na folder sa tabi ng biyena niya. Dark blue, makapal, may mga dilaw na tabs sa gilid, at sa isang iglap ay bumalik sa isip niya ang email na nakita niya sa laptop ni Marco, ang transfer, ang mga pangalang paulit-ulit lumilitaw. Ang pangalan ni Adrian, ang ilang parcels ng lupa sa Antipolo at Tagaytay, at isang malaking ancestral property sa Bulacan, na ilang beses na niyang narinig sa mga usapan ng pamilya, ngunit hindi kailanman na ipaliwanag sa kanya ng buo. "Kasama po ba ako?" tanong niya, at halatang hindi iyon inaasahan ni Doña Caridad. "Hindi," sagot nito agad. "Internal family matter ito. Asawa po ako ni Marco," sabi ni Liana. Hindi mataas ang boses, pero malinaw ang diin. "Kung may pipirmahan siyang may epekto sa bahay, ari-arian, o sa kinabukasan naming mag-asawa, hindi po pwedeng sabihin ninyo na wala akong kinalaman." Tumawa ng bahagya ang matanda, ngunit walang saya roon. "Ari-arian?" Ulit niya. Napakaaga mong mag-isip ng mana para sa isang taong hindi pa nga lubusang tanggap sa pamilya. Naramdaman ni Marco ang pagbigat ng usapan at agad siyang sumingit. "Mama, please." Ngunit ang tingin ni Liana ay nasa biyenan pa rin. "Hindi po mana ang sinasabi ko, karapatan po." Sa pagkakataong iyon, si Doña Caridad mismo ang umiwas ng tingin, ngunit hindi dahil umatras siya, kundi dahil tila may bagong kalkulasyon na tumatakbo sa isip niya. Isang bagong paraan ng pagharap sa babaeng ilang buwan niyang inakalang kayang baliin sa simpleng panlalamig. "Kung gusto mong sumama," sabi nito, pagkaraan ng maikling katahimikan. "Sumama ka, para makita mo kung paano gumagalaw ang totoong mundo ng pamilyang ito. Hindi yung bersyon na iniimbento mo sa ulo mo." Sa biyahe papunta sa law office, walang nagsasalita. Ang aircon ng sasakyan ay malamig. Ang kalsada sa labas ay abala. May mga busina. May mga traffic enforcer. May mga tindang prutas sa gilid. May ordinaryong buhay na nagpapatuloy ng walang pakialam sa tensyon sa loob ng sasakyan nila. At sa gitna ng katahimikang iyon ay napansin ni Liana ang mahigpit na hawak ni Marco sa telepono nito. Paulit-ulit nitong iniikot ang wedding ring sa daliri, isang ugaling lumalabas kapag kinakabahan siya. "May hindi ka pa sinasabi sa akin," bulong ni Liana, nang halos hindi gumagalaw ang labi. Hindi siya tumingin sa asawa. Nakatingin lang siya sa labas, ngunit nakita niya sa peripheral vision kung paanong bahagyang tumigas ang balikat nito. "Mamaya na!" Pabulong na sagot ni Marco. At doon nagsimula ang kabog sa dibdib ni Liana dahil alam niyang may isa na namang piraso ng katotohanan na itinatago sa kanya at sa pamilyang ito, ang bawat lihim ay hindi simpleng lihim lang. Laging may kapalit na dangal, tiwala, o kapangyarihan. Sa opisina ng abogado, amoy kahoy, papel,
at lumang air freshener ang buong lugar, tahimik, formal, may mga frame certificate sa dingding, at isang malaking orasan na masyadong malakas ang tiktak para sa katahimikan ng silid. Sinalubong sila ni attorney Villarreal na may maingat ng ngiti. "Good afternoon, Doña Caridad." Sabi nito, pagkatapos ay tumingin kina Marco at Liana nang may mas propesyonal na pagkilala at nang ilatag na sa mesa ang mga dokumento, agad naramdaman ni Liana ang panlalamig ng mga daliri niya dahil sa unang pahina pa lang ay mababasa na ang pamagat, Deed of Assignment and Family Trust Restructuring. "Ano ito?" tanong niya bago pa makapagsalita ang iba. "Formal arrangement," sabi ni Doña Caridad, para malinaw kung sino ang may oversight sa mga property ng pamilya. "Oversight?" tanong ni Marco. At dito palang napansin ni Liana ang biglang pagbabago sa tono ng asawa niya. May kaba, may galit, may takot na pilit kinukubli. "Mama, sinabi ninyo simpleng update lang ito." "Update nga." Malamig na sagot ng ina niya. "Inaayos lang natin ang mga bagay bago pa lumala ang kalituhan." Kinuha ni Marco ang dokumento, binasa ang ilang pahina, at unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. "Tinatransfer ninyo ang voting control ng 2 kumpanya kay Adrian," sabi niya, "at nilalagay ninyo ang bahay namin sa ilalim ng family trust na hawak ninyo." "Hindi ninyo," sagot ni Doña Caridad. Ako ang may hawak, habang hindi pa ako kumbinsido na kaya mong mamuno." "Bahay namin?" ulit ni Liana, at doon niya naramdaman ang mabigat na bagsak ng katotohanan. Ang townhouse na tinitirhan nila bago sila lumipat pansamantala sa mansyon ng mga Almeda, habang nire-renovate daw, hindi pala ganap na sa kanila, hindi pala simpleng tulong, hindi pala regalo. Hawak din pala iyon bilang tali. "Hindi ninyo sinabi sa amin na may kondisyon iyon." "Hindi mo lang naintindihan," sagot ng matanda. "Magkaiba iyon." At doon tuluyang sumiklab si Liana, hindi sa pagsigaw, kundi sa biglang pagyuko niya sa mesa, sa pagkakaipit ng mga daliri niya sa gilid ng folder, sa malinaw na pagbitaw niya ng bawat salita. "Hindi po kami tanga." Napatingin ang abogado, napatingin si Marco, at si Doña Caridad ay ngumiti ng manipis. "Tanga? Hindi, pero padalos-dalos, emosyonal, at madaling impluwensyahan. Oo. Kaya ninyo kinokontrol ang lahat," sabi ni Liana. "Pera, bahay, kumpanya, kahit ang isip ng anak ninyo. Ang anak ko," madiing sabi ni Doña Caridad, "ay buhay dahil sa mga desisyong ginawa ko para sa kanya. Lahat ng meron siya ngayon, dahil sa akin, at lahat ng wala siya ngayon," putol ni Liana. "Dahil din po ba sa inyo?" Tumahimik ang silid. Ang abogado ay bahagyang umurong sa upuan niya, parang gustong maging pader na lang. Si Marco naman ay nakatitig sa dokumento, ngunit halatang hindi na nagbabasa. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Doña Caridad. "Mababa na ang boses. Delikado, kontrolado." At doon napatingin si Liana kay Marco. Nakita niya ang pakiusap sa mata nito na, "Huwag, huwag dito, huwag ngayon." Ngunit pagod na siya sa lahat ng huwag, sa lahat ng mamaya na, sa lahat ng panahong kailangan niyang manahimik, para lang hindi magkagulo, samantalang ang katahimikan niya ang mismong ginagamit laban sa kanya. "Sabihin mo sa kanya," sabi niya kay Marco. "Sabihin mo." Nanginginig ang panga ni Marco. Tumagal ang ilang segundo na parang hinihila. Tapos dahan-dahan niyang ibinaba ang papel at tumingin sa ina niya, hindi bilang anak na naghahanap ng permiso kundi bilang lalaking ubos na, "Alam kong kayo ang nagbenta ng shares na iniwan sa akin ni Papa bago pa man ako handang pumirma," sabi niya. Hindi gumalaw si Doña Caridad. "Alam kong ginamit ninyo ang special authorization na pinapirma ninyo sa akin noong kasal namin dahil sinabi ninyong para sa tax issue lang iyon." Namilog ang mata ni Liana. Hindi ito ang lihim na inaasahan niya. Mas malalim pala. Mas luma. Mas madumi. "Marco," babala ni Doña Caridad, ngunit tuloy-tuloy na siya ngayon, parang minsang nabuksan ang pinto ay hindi na kayang isara pa. "At alam kong si Adrian ang nakinabang doon, dahil mula noon kayo na ang gumagawa ng lahat para siya ang magmukhang natural na tagapagmana." "Mabuti," sabi ng ina niya pagkaraan ng ilang saglit. "Kung alam mo pala mas madali ang usapan." "Hindi ka naman pala bulag." "Hindi ako bulag," sagot ni Marco. "Takot lang ako."
Hindi iyon sigaw. Hindi iyon galit. Ngunit iyon ang unang totoong bagay na narinig ni Liana mula sa asawa niya sa napakatagal na panahon. At dahil doon ay mas lalong masakit. Dahil malinaw na totoo, malinaw na matagal na, malinaw na hinayaan niyang lumaki ang lahat dahil sa takot. Takot! Malamig na ulit ni Doña Caridad. Sa akin? Ako ang ina mo. Oo, sagot ni Marco. At iyon ang problema. Napatayo si Doña Caridad ng dahan-dahan, inayos ang manggas ng blouse niya. Ang ekspresyon niya ay hindi galit na sumasabog, kundi galit na humahasa. Ang uri ng galit na mas mapanganib dahil hindi pa dalos-dalos. Binigyan kita ng pangalan, binigyan kita ng posisyon, binigyan kita ng lahat ng hindi mo kayang buuin mag-isa. At ito ang ibabalik mo sa akin? Akusasyon sa harap ng abogado at ng babaeng ilang buwan pa lang sa pamilyang ito? Huwag ninyo akong gawing diversion. Sagot ni Liana bago pa makapagpigil ang sarili niya. Hindi ako ang dahilan kung bakit hindi kayo mapagkatiwalaan. Sa unang pagkakataon, lumapit si Doña Caridad sa kanya, hindi mabilis, hindi dramatic, pero sapat para iparamdam ang pag-angkin nito sa espasyo. Ikaw, sabi nito ng pabulong ngunit matalas, ang nagpalala sa kahinaan ng anak ko. Bago ka dumating, sumusunod siya. Bago ako dumating, sagot ni Liana. Siguro wala lang nagtuturo sa kanya na pwede siyang tumanggi. Umigting ang panga ng matanda. At kahit walang sumampal, walang nagbato, walang nagwala, ramdam ng lahat sa silid ang bigat ng sugat na naibuka. Sa huli, walang pinirmahan si Marco noong araw na iyon. Malinaw ang sinabi niya. Hindi ako pipirma nang hindi ko binabasa lahat at hindi ako pipirma sa anumang maglalagay sa asawa ko sa alanganin. Sa labas ng opisina, habang naghihintay ng sasakyan, ramdam ni Liana ang bahagyang pagninig sa tuhod niya. Ang pagkaubos ng lakas pagkatapos ng matinding pagpipigil. Ang lagkit ng pawis sa batok sa kabila ng malamig na hallway. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya kay Marco, nang silang dalawa lang ang ilang hakbang sa likod ng ina nito. Dahil nahihiya ako, sagot niya agad. At sa bilis ng sagot ay lalo siyang nasaktan. Dahil ibig sabihin matagal na niya itong alam. Matagal na niya itong inilihim. Nahihiya ka. O natatakot kang umalis ako kapag nalaman ko kung gaano kalalim ang kontrol niya sa buhay mo? Napapikit si Marco. Pareho. Umismid si Liana, hindi sa pangungutya kundi sa pagod. Alam mo kung ano ang pinakamahirap? Hindi yung galit ng nanay mo, kundi yung pakiramdam na tuwing kaharap ko siya. Hindi ko alam kung mag-isa ba ako o mag-asawa tayo. Hindi agad nakasagot si Marco. Sa parking lot may dumadaang delivery van. May guard na nakasilong sa maliit na upuan, may ordinaryong hapon sa labas ng gusali, ngunit sa kanilang dalawa, parang nakasabit ang buong kasal nila sa manipis na sinulid. Ayoko nang maging ganito, sabi ni Marco sa wakas. Pero hindi ko alam paano sisimulan. Tumingin sa kanya si Liana. Matagal, tahimik, tinitimbang hindi lang ang mga salita kundi ang bigat nito. Ang posibilidad na totoo, ang posibilidad ding huli na. Hindi mo sisimulan sa pagsasabi na ayaw mo, sabi niya. Sisimulan mo sa may ipaglalaban ka kahit may kapalit. Pagbalik nila sa bahay, naghihintay na ang ibang kapamilya para sa hapunan at agad naramdaman ni Liana ang pagbabago ng hangin. Ang uri ng katahimikang may alam, halatang may nakarating ng kwento bago pa sila dumating. Si Adrian ay nakaupo sa kanan ng ama nilang larawan sa dingding, relaxed ang postura, ngunit may manipis na ngiti sa gilid ng bibig na agad ikinainit ng dugo ni Liana. Kumusta sa abogado? Tanong nito, nang kunwari imagaan, ngunit may kislap ng pagtatangka sa boses, mukhang humaba ang usapan. Hindi sumagot si Marco. Dumiretso siya sa upuan, ngunit si Doña Caridad, parang walang nangyari, ay mahinahong nagsabi. Minsan talaga, may mga taong hindi marunong umintindi ng responsibilidad, kaya humahaba ang proseso. O baka, sabi ni Liana habang hinihila ang silya niya, may mga taong sanay magdesisyon para sa iba, kaya nahihirapan silang tanggapin kapag hindi nasunod. Halos sabay-sabay na patingin ang lahat sa kanya. Ang kapatid na babae ni Marco ay bahagyang nagbaba ng tingin sa plato. Ang asawa ni Adrian ay napahigpit ang hawak sa baso. At si Adrian mismo ay nag-lean back. Tila mas naaliw kaysa nabigla. Interesting,
sabi nito. Parang ang tapang mo na ngayon ah. Natututo, sagot ni Liana. Kapag matagal kang nilalagay sa sulok, mapipilitan kang humanap ng paraan para hindi ka maubos. Tumikhim si Doña Caridad. Sa hapag na ito, pinipili nating maging disente. Disente? Tanong ni Liana. At napakalinaw ng boses niya. Walang panginginig. Walang paos. Ang magpahiya sa harap ng kamag-anak, kontrolin ang bahay ng anak, itago ang legal documents, at manipulahin ang kumpanya. Disente po ba iyon? Narinig niya ang malalim na paghinga ni Marco sa tabi niya. Parang may isang bahagi nito ang takot na lumalala ang lahat at ang isa naman ay alam na matagal nang dapat may nagsabi noon. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Caridad ang kubyertos niya, tumingin sa bawat isa sa mesa, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Liana. Mag-ingat ka sa mga paratang mo, sabi nito. Sa pamilyang ito, ang reputasyon ay hindi basta-bastang nilalaro. Kaya nga po ako nagsasalita, sagot ni Liana. Kasi matagal nang ginagamit ang reputasyon para itago ang totoo. At sa sandaling iyon, hindi na simpleng alitan ng biyenan, at manugang ang nasa hapag, isa na itong hayagang hati sa loob ng pamilya, isang lamat na nakita ng lahat at wala nang makapagmamadaling ikubli sa mga kurtina, sa mamahaling plato, sa maayos na English, o sa mga ngiting pangsosyal, at sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Liana ang dahan-dahang paglapit ng kamay ni Marco sa kamay niya, mahina, nanginginig, huli, ngunit totoo, at hindi niya iyon inalis, hindi dahil handa na siyang magpatawad, kundi dahil gusto niyang maramdaman nito kung gaano kabigat ang pagpili na ngayon lang niya sinimulan, habang sa dulo ng mesa, tahimik na tinitigan sila ni Doña Caridad, ang mga mata nito ay hindi na simpleng nanghuhusga, kundi nagbabalak, at doon na unawaan ni Liana na ang unang depensa ay nabasag na, pero ang tunay na ganti ng isang inang sanay mawalan ng kontrol ay hindi dumarating sa mismong araw ng pagtutol. Dumarating iyon kapag akala mo ay tapos na ang unang laban at saka ka nito sasaktan sa bahaging pinakainaakala mong ligtas. Kinabukasan, hindi bumaba si Liana agad para mag-almusal, hindi dahil natutulog siya ng mahimbing, kundi dahil magdamag siyang gising sa bigat ng katahimikang nasa pagitan nila ni Marco. Nakahiga itong nakatalikod sa kanya, na parang isang lalaking alam na may dapat sabihin, ngunit ubos na ang lakas para harapin ang sariling kahinaan. Habang siya naman ay nakatitig sa kisame, nakikinig sa mahihinang tunog ng aircon, sa malalayong tahol ng aso mula sa kabilang bahay, sa tunog ng gate na binubuksan ng guard sa labas ng subdivision, at sa bawat tunog na iyon ay mas lalo niyang nararamdaman kung gaano kabigat ang umaga kapag wala ka ng maasahang natural na lambing mula sa sariling tahanan. Dahil sa bahay na ito, kahit ang liwanag ng araw ay parang may halong pagsusuri. At nang tuluyan siyang bumangon, dahan-dahan, maingat, para bang kahit ang paggalaw ng kutson ay kayang magsimula ng panibagong pagtatalo, nakita niyang gising na si Marco, nakaupo sa gilid ng kama, ang dalawang siko nasa tuhod. Magkadikit ang mga kamay, na tila nagdarasal, kahit hindi naman. Hindi ka ba papasok sa opisina? Tanong ni Liana, habang inaabot ang suklay sa ibabaw ng dresser. Hindi siya tumingin agad, dahil ramdam niyang ang simpleng pagharap sa mukha nito ay may kasamang hinihintay na sagot, na baka hindi niya gustong marinig. Mamaya pa, sagot ni Marco. Paos ang boses. May kailangan akong kausapin dito sa bahay. Ang nanay mo? Tanong niya. Oo, sagot nito. At si Adrian. Natawa si Liana nang walang saya. Maikli lang, mapait. Ngayon mo lang naisip gawin yan? Natahimik si Marco. Tumayo siya, lumapit. Parang gusto niyang hawakan ang braso nito pero huminto bago pa man niya tuluyang magawa. Alam kong huli na, sabi niya. Pero hindi ko na kayang ipagpatuloy na parang walang nangyari. Hindi naman kasi parang walang nangyari. Sagot ni Liana, habang dahan-dahang sinusuklay ang buhok. Maraming nangyari. Matagal na. Ang problema lang, ngayon mo lang gustong pansinin. Naglakad siya papunta sa bintana at bahagyang ibinuka ang kurtina. Ang umagang nasa labas ay malinis tingnan. Tahimik ang kalye. May nagja-jogging na magkarelasyon sa tapat, may hardinerong nagdidilig ng damo sa bahay sa kabilang lote, mga ordinaryong eksena ng mayayamang tahimik na umaga,
ngunit sa loob ng silid nila ay parang masikip pa rin ang hangin. Hindi kita masisisi, sabi ni Marco pagkaraan ng ilang sandali. Pero wag mo sanang isipin na wala kang halaga sa akin. Dahan-dahan siyang humarap. Tinitigan niya ang asawa, ang lalaking minahal niya, dahil inakala niyang mabait, mahinahon, marunong makinig. Pero ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang madilim na kapalit ng mga katangiang iyon. Ang kabaitan pala ay madaling nagiging kaduwagan kapag hindi kayang manindigan. Ang pagiging mahinahon ay nagiging pag-iwas kapag walang gustong harapin, at ang pakikinig ay walang saysay kung wala namang aksyon pagkatapos. Hindi ko iniisip na wala akong halaga sa'yo, sabi niya. Ang iniisip ko, baka hindi sapat ang halaga ko para piliin mo laban sa kanya. Tinamaan si Marco. Kita iyon sa mabilis na pagkurap niya, sa bahagyang pagkatuyo ng labi niya. Sa paraan ng paghinga niyang tila kailangang alalahanin ulit kung paano huminga ng diretsyo, ngunit bago pa siya makasagot, ay narinig nila ang mahinang katok sa pinto 3 beses, kontrolado. Hindi malakas, pero may awtoridad. At kahit hindi pa nagsasalita ang nasa labas, ay alam na nilang si Doña Caridad iyon. Marco, tawag nito. Bumaba ka. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi sumagot agad si Marco. Saglit siyang tumingin kay Liana. Parang humihingi ng isang bagay na hindi nito maipangalan. Siguro pahintulot. Siguro lakas. Siguro kapatawaran. Pero wala siyang ibinigay sa tingin niya, kundi isang malamig na katotohanan. Bumaba ka, harapin mo. Ikaw ang nagsabing hindi mo na kaya, kaya huwag kang uurong ngayon. At nang tuluyan nitong buksan ang pinto, naroon nga si Doña Caridad, maayos ang bihis sa isang cream blouse at pearl earrings, hawak ang telepono sa isang kamay at ang sariling composure sa isa pa. Dahil kahit halatang puyat ito, kahit halatang nasugatan ang pride nito kagabi, hindi iyon makikita sa postura. Si Liana rin, sabi ni Liana bago pa makapagsalita ang matanda. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Doña Caridad. Excuse me. Kung may pag-uusapan kayo na may kinalaman sa asawa ko, sa bahay namin, o sa kumpanya na ginagamit ninyong pangkontrol sa kanya, dapat kasama ako. Sabi ni Liana. At may ilang segundong katahimikan, nakasinlinaw ng salamin, sapagkat ang bawat salita niya ay pumapasok sa eksaktong sugat na ayaw galawin ng matanda. Napakalaki ng tingin mo sa sarili mo, sabi ni Doña Caridad sa wakas, pero mahina ang boses, mapanganib sa kapinuhan nito. Hindi po, sagot ni Liana. Ngayon ko lang ibinabalik sa tamang sukat. Sa library sila nag-usap. Ang silid na madalas gamitin ni Doña Caridad kapag may mga desisyong ayaw niyang marinig ng kasambahay o ng ibang kamag-anak, mabigat ang amoy ng lumang kahoy at mga librong bihirang buksan, may malaking portrait ng yumaong si Don Ernesto sa itaas ng fireplace. Nakatingin sa kanila na parang isang hukom na hindi malinaw kung sino ang papanigan, at nandoon na rin si Adrian nang dumating sila, relax gaya ng dati, nakaupo sa armchair na parang hindi siya ang sentro ng maraming bahid sa usapan. Pinaikot-ikot lang niya ang susi ng sasakyan sa daliri niya. Good morning, sabi nito. At ang tono ay sapat para iparamdam na hindi ito isang simpleng pagbati, kundi isang paalala na aliw siya sa kaguluhang nangyayari. Hindi ito family breakfast show mo, sabi ni Marco agad. At nagulat si Liana sa tigas ng boses nito. Hindi pa iyon ganap na tapang, pero may bago roon, may galit na hindi niya dati naririnig. Ay, wow! Sagot ni Adrian habang ngumisi ng bahagya. May boses ka na pala. Tama na! Putol ni Doña Caridad, pagkatapos ay umupo sa likod ng malaking mesa, ang posisyong palagi nitong pinipili kapag gusto niyang ipakitang siya ang sentro ng kapangyarihan. Kung magpapatuloy ang ganitong tono, wala tayong mararating. May nararating ba tayo sa luma ninyong paraan? Tanong ni Liana, bago pa makapagpigil si Marco. Puro kayo kontrol, sikreto at kondisyon. Hindi tumingin sa kanya ang matanda. Kay Marco lang. Pipirma ka ba o hindi? Diretsyong tanong nito. Hindi, sagot ni Marco. Walang paligoy-ligoy. Walang dagdag. Isang salita lang pero ang epekto ay parang biglang may nabasag na manipis ngunit mahalagang bagay sa loob ng silid. Narinig iyon ni Liana hindi sa tunog kundi sa paraan ng paghigpit ng pagkakakuyom ni Doña Caridad sa fountain pen na nasa mesa,
Sa bahagyang pagtigil ng ngiti ni Adrian, sa sariling tibok ng puso niya na tila biglang lumakas, "Pag-iisipan mo muna sana," sabi ng matanda. At doon niya napatunayan na kapag talagang galit si Doña Caridad, lalong lumalambot ang boses nito. "Hindi ako nagpapapirma sa anak ko nang hindi naiintindihan ang pinapasok niya. Naunawaan ko na," sagot ni Marco. "Matagal na. Ngayon ko lang inamin." "At dahil dyan sa babae?" tanong ni Adrian, sabay tango ng bahagya kay Liana. "Siya ang nagbukas ng mata mo?" "Hindi," sagot ni Marco. "Siya ang nagpakita sa akin kung gaano ako katagal pumayag na mabulag." Hindi agad nakagalaw si Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi nakalabas ang mabilis nitong pangungutya. Samantalang si Doña Caridad ay dahan-dahang sumandal sa upuan. Tinimbang ang bagong posisyon sa chessboard na hindi niya inaasahan, pagkatapos ay nagsalita. "Kung ayaw mong pumirma, may kapalit iyon. Laging may kapalit sa inyo," sabi ni Liana. "Kahit pagmamahal ninyo may resibo." Lumipad ang tingin ng matanda sa kanya, matalim, ngunit nanatiling nasa kontrol ang tono. "Makinig kang mabuti. Ang townhouse na tinitirhan ninyo noon ay nakapangalan sa holding company. Ang allowance na ginagamit ninyo sa renovations, sa sasakyan, sa staff, lahat iyon may basbas ko. Kung gusto ninyong maglaro ng independence, gawin ninyo ng buong buo." Narinig ni Liana ang marahang paghinga ni Marco sa tabi niya. Naramdaman niya ang bahagyang paglapit nito, hindi upang magkubli kundi para ipakitang hindi ito uurong sa usapan. "So iyon na nga," sabi ni Marco. "Ang totoo, hindi ninyo kami tinutulungan. Hinahawakan ninyo kami. Tinulungan ko kayo noong wala pa kayong kakayahan," sagot ni Doña Caridad. "At kapag nakita kong hindi pa rin sapat ang kakayahan mo, bakit ko bibitawan? Kasi anak ninyo siya," sabi ni Liana. Hindi makapaniwalang kailangan pa iyong ipaalala. "Hindi asset." Natawa si Adrian, mababa at matalim. "Ang drama mo talaga," sabi nito. "Akala mo siguro pelikula ang pamilya. Sa totoong buhay, may hawak at may umaasa. At masaya ka sa parte mong iyon?" tanong ni Liana. "Na ikaw ang may hawak kasi ibinigay sa'yo, hindi dahil pinatunayan mo?" Mabilis ang pagtaas ng ulo ni Adrian. "Tumama! Kitang-kita iyon sa bahagyang pamumula ng leeg nito. At least ako, alam kong paano laruin ang system," sagot nito. "Hindi ako umiiyak sa sulok dahil unfair si Mama." "Adrian," babala ni Doña Caridad, pero huli na. Tumayo si Marco, humarap sa kapatid. "Sabihin mo na rin ang gusto mong sabihin. Tutal sanay ka namang tumanggap ng pabor, habang kunwari neutral." "Pabor?" ulit ni Adrian, habang tumatayo rin. "Ako ang nandito. Ako ang gumagawa ng trabaho habang ikaw busy magtampo at maglaro ng mabuting lalaki." "Trabaho?" Tumaas ang boses ni Marco. "Binenta ninyo ang shares ko. Sinipsip ninyo ang posisyon ko. Tapos sasabihin mong trabaho?" "Enough," sabi ni Doña Caridad. Ngunit sa puntong iyon wala nang may gustong makinig sa salitang enough. Dahil ilang taon nang kulang ang sinabing totoo sa pamilyang ito, ilang taon nang sobra ang pagkontrol at kulang ang pagpapaliwanag, at nang makita ni Liana ang papalapit na distansya ng magkapatid, ang tindi ng mga titig nila, ang paghahalo ng sama ng loob na mas matanda pa sa mismong away na ito, alam niyang may mas malalim pang pinanggagalingan ang lahat. "Ano pa ang hindi ko alam?" tanong niya. Hindi malakas, pero nagputol iyon sa eksena dahil sa silid na puno ng paninindak at depensa. Ang simpleng paghahanap ng totoo ang pinakaayaw marinig. Si Marco ang unang umiwas ng tingin. Hindi si Adrian, hindi si Doña Caridad, si Marco. At doon pa lang ay napalamig na ang mga daliri ni Liana. "Marco," sabi niya, mas mahina, mas personal. "Ano pa?" Bumigat ang panga ng asawa niya. "Nung ikakasal tayo," sabi nito sa wakas. "May utang ako sa kumpanya." "Anong utang?" tanong niya agad. "Loss sa isang project na ako ang humawak," sagot nito. "Hindi ganoon kalaki sa kabuuan, pero sapat para sabihin ni Mama na hindi muna ako dapat bigyan ng direct control sa ibang assets." "Hindi mo sinabi sa akin," bulong ni Liana. "Plano kong ayusin bago mo malaman."
sabi nito. Pero lumaki. Tapos pinapasok nila akong pirmahan yung authorization na sabi nila temporary lang. Akala ko makakabawi ako. Hindi ka nakabawi, sabi ni Adrian. Tinakpan ka lang namin. Tinakpan? Tumawa si Marco nang walang saya. O, nilubog ng mas tahimik. Ngayon naman ay si Doña Caridad ang tumayo. Pinrotektahan kita, sabi nito. At ang kapalit? Oo, ako ang humawak. Dahil may kailangang maging matino sa pamilya. Matino? Ulit ni Liana. At ngayon ay hindi na lang galit ang nasa dibdib niya, kundi isang mabigat na pag-unawa. Kaya pala mula umpisa, gusto ninyo akong mahina, kasi kapag may kasama siyang marunong magtanong, mas mahirap itago ang mga butas. Huwag mong ibahin ang usapan. Malamig na sabi ng matanda, hindi ka pa rin bahagi ng pundasyon ng pamilyang ito. Pero ako ang kasama niya sa pagbagsak kapag sinira ninyo siya, sagot ni Liana. Tumahimik muli ang silid. At sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Liana ang kakaibang pagbaliktad ng sariling emosyon dahil imbis na lalo niyang kamuhian si Marco, may isang bahagi niyang nakita ang lalaking hinubog sa takot. Sa utang na loob, sa paulit-ulit na paalala na ang bawat pagkakamali niya ay may presyo na ang ina niya lang ang kayang sumalo, kaya bawat tulong ay nagmukhang pagmamahal. Bawat pagkontrol ay nagmukhang proteksyon, at ngayon, sa harap niya mismo, nakikita niyang unti-unting nahuhubad sa asawa niya ang maling paniniwalang iyon. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay gumaan ang sakit. Mas sumakit nga, dahil mas malinaw na hindi ito isang simpleng away ng mag-asawa, kundi isang buong sistemang pinasok niya nang hindi niya alam ang tunay na halaga. Sa hapon ding iyon, kumalat sa pamilya ang balita na hindi pipirma si Marco. Mula sa kusina hanggang veranda, mula sa mga kasambahay hanggang sa mga pinsan na mahilig makibalita, may naiibang uri ng bulungan sa bahay. Ang bulungang hindi man diretsahang sinasabi sa mukha mo, ay nararamdaman mo sa paghinto ng usapan kapag dadaan ka, sa masyadong maingat na pag-aabot ng tsaa, sa, "Ma'am, okay lang po ba kayo?" na may halong awa at kuryosidad. Nang maghapunan sila, hindi na sabay-sabay. Pinili ni Doña Caridad kumain sa silid niya. Si Adrian ay lumabas kasama ang asawa nito. Ang ate ni Marco ay nagdahilang may migraine. Kaya sa malaking dining room, dalawa lang silang halos kumakain. Si Liana at si Marco, sa gitna ng mahabang mesa na dinisenyo para sa malalaking salusalo, ngunit ngayon ay parang mas nagmukhang malungkot dahil sa dami ng bakanteng silya. Matagal bago nagsalita si Marco. Kinukutsara lang niya ang sopas na lumalamig na. "Galit ka pa rin," sabi niya. Hindi tanong kundi pagtanggap. "Oo," sagot ni Liana. "At hindi lang iyon. Pagod din ako. Naloko. Napahiya. Nilagay sa sitwasyong wala akong kontrol." Tumango si Marco. "Deserve ko." "Hindi ito tungkol sa deserve mo," sabi niya. "Hindi ito simpleng parusa. Buhay ko rin to." Itinaas ni Marco ang tingin. May luha roon pero hindi bumagsak. Ang uri ng luha na matagal nang natuyo bago pa man tuluyang lumabas. "Hindi ko alam kung paano kita aayusin. Hindi ako sirang gamit," sagot ni Liana. "At hindi rin kita proyekto. Ang kailangan kong malaman, kaya mo bang tumayo kahit walang pera nila? Kahit paalisin tayo? Kahit ibigay nila lahat kay Adrian?" Napayuko si Marco. Umupo siya ng mas diretso. Huminga ng malalim. Tapos tumingin muli. At sa pagkakataong iyon ay mas payat ang takot pero mas buo ang desisyon. "Hindi ko alam kung hindi ako matatakot," sabi niya. "Pero kung ang tanong ay kaya ko bang piliin ka kahit may mawala, sasabihin kong gusto kong kayanin. At sa tingin ko, ito na ang unang beses na sinusubukan ko talaga." Hindi ngumiti si Liana. Hindi lumambot agad ang mukha niya. Ngunit hindi rin siya umalis. Sa halip ay tinitigan niya ang lalaking nasa tapat niya, pinagmasdan ang mga bitak nito, ang mga kulang, ang mga huling pag-amin na dapat noon pa, at sa isip niya ay malinaw ang isang bagay, hindi sapat ang isang gabing tapang para buuin ang tiwalang matagal nang hinayaan niyang masira, pero sapat iyon para magbukas ng pinto na matagal niyang akalay nakasemento na. Nang gabing iyon, habang papunta siya sa kwarto, nasalubong niya sa hallway si Doña Caridad. Wala nang ibang tao. Wala nang audience.
Wala nang kailangang i-maintain na porma sa harap ng pamilya. At marahil dahil doon, mas naging totoo ang boses ng matanda. Akala mo ba nanalo ka na? Tanong nito. Huminto si Liana. Hindi siya umurong. Hindi po ito laro. Lahat ng nasa bahay na ito ay laro ng kapangyarihan, sabi ng matanda. Ang kaibahan lang, matagal ko na itong nilalaro bago ka pa dumating. At baka po sanay lang kayong walang sumasagot. Bahagyang lumapit si Doña Caridad, sapat para maamoy ni Liana ang mamahaling pabango nito, ang malinis na tela ng blouse, ang malamig na determinasyon. Mahal kita bilang asawa ng anak ko, hanggat alam mo ang lugar mo, sabi nito. At sa mga salitang iyon ay walang pagmamahal, isa lamang itong formula ng pagmamay-ari. Pero sa sandaling mas piliin kanya kaysa sa pamilyang nagpalaki sa kanya, sisiguraduhin kong mararamdaman ninyo kung anong ibig sabihin ng mawalan. Naramdaman ni Liana ang mabilis na tibok sa lalamunan niya. May takot. Totoo iyon. Hindi siya bato. Hindi siya immune. Alam niyang kayang gawin ng babaeng nasa harap niya ang pagbabanta nito, hindi sa maruming eskandalo agad, kundi sa legal na paraan, sa pinansyal na pagputol, sa social na pagyurak, sa dahan-dahang pag-alis ng lahat ng alam mong komportable, hanggang sa mapagod ka at kusa kang bumitaw. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may mas malinaw ng bagay na nabuo sa kanya, ang pagod na sumagad na at hindi na kayang umatras pa. Matagal na po kaming nawawalan, sabi niya ng tahimik. Ngayon lang namin nakikita kung sino ang may gustong maubos kami. At iniwan niya ang matanda sa hallway na iyon. Hindi sa tagpong matagumpay, hindi sa pakiramdam na napanalunan niya ang laban, kundi sa mas mabigat na katotohanang wala nang paraan para ibalik sa dati ang pamilyang ito. Dahil sa wakas, naipangalan na ang mga bagay na dati itinatago sa likod ng utang na loob, disiplina, at pag-aaruga. At kapag ang isang bahay ay natutong marinig ang sariling kabulukan, hindi na ito basta-bastang tatahimik uli. Kinabukasan, hindi na si Doña Caridad ang unang gumalaw, kundi ang buong bahay mismo, dahil mula pa lang sa agahan ay may kakaibang higpit na sa mga galaw ng lahat. Ang mga kasambahay ay mas maingat magsara ng pinto, mas mahina ang yapak sa marmol na sahig, at kahit ang tunog ng kubyerto sa pinggan ay parang sinusubukang umiwas sa anumang maaaring magsindi ng panibagong apoy. Ngunit sa kabila ng pagpipigil na iyon, ramdam ni Liana na nagsimula na ang paghihiganti ng biyanan niya, hindi sa pagsigaw, hindi sa direktang komprontasyon, kundi sa mas pamilyar at mas mapanganib na paraan ni Doña Caridad, ang dahan-dahang pagliit ng espasyo mo hanggang maramdaman mong ikaw ang dayo sa mismong hangin na nilalanghap mo. Nang bumaba siya sa kusina ay wala ang paborito niyang tasa. Wala rin ang tsaa na palagi niyang iniinom, at nang tanungin niya ang kasambahay, napatingin lang ito sa kanya ng alanganin bago nagsabing, ipinatabi raw po ni Ma'am, at kahit simpleng bagay iyon, alam ni Liana na hindi iyon aksidente. Isa iyong mensahe. Malinaw. Mababaw sa tingin. Ngunit paulit-ulit na idinidikit sa balat hanggang sa mapagod kang lumaban. Sa almusal ay nakaupo na si Adrian, nagbabasa ng business section ng diaryo, habang si Doña Caridad ay tila kalmado lang. Maayos ang buhok. Perpektong plansado ang damit. Parang walang anumang pangit na naganap sa mga nakaraang araw, ang ganitong klase ng katahimikan ang mas kinatatakutan ngayon ni Liana, dahil alam niyang kapag ganito katahimik ang matanda, mas matalas ang iniisip nitong susunod na hakbang. Marco, sabi ni Doña Caridad nang dumating ang anak. Bukas may board consultation. Since tumatanggi kang pumirma, kailangan nating ayusin kung paano hahatiin ang responsibilities. Adrian will sit in for you. Hindi agad umupo si Marco. Nanatili siyang nakatayo sa dulo ng mesa, isang kamay nasa likod ng upuan, at napansin ni Liana na hindi na siya agad yuyuko o sasagot ng malambot. Hindi pa tapos ang usapan natin tungkol diyan, sabi niya. Tapos na para sa akin, sagot ng ina niya. Saka sumimsim ng kape, na parang pinag-uusapan lang nila ang menu ng tanghalian. Kapag tumanggi ang isang tao sa obligasyon, may pumapalit. Obligasyon o pagsunod? Tanong ni Marco. At bahagyang nag-angat ng tingin si Adrian mula sa diaryo. Interesado na naman. Magkaiba iyon sa inyo? Singit ni Adrian na may kunwaring pagtataka. Akala ko kasi sa pamilya pareho lang. Kaya ka komportable. Sagot ni Liana bago pa makasagot si Marco.
Dahil hindi ikaw ang kailangang magsabi ng hindi. Ikaw ang laging sumasalo ng oo na galing sa iba. Ibinaba ni Adrian ang diaryo. Ngumiti siya, ngunit halatang napikon. Ang galing mo talagang magbasa ng tao para sa isang outsider. At ang galing mo ring umarte na neutral para sa isang lalaking matagal nang nakikinabang, sagot ni Liana, at naramdaman niya sa gilid ng mata ang bahagyang pag-igting ng panga ni Doña Caridad. Pero hindi ito nagsalita agad, imbis ay tumingin lang ito kay Marco, direkta, malamig. Kung hindi mo kayang ayusin ang asawa mo, ako ang gagawa. Sabi nito, at sa pangungusap na iyon ay may kasamang lumang hierarchy na dati agad nagpapayuko kay Marco. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nanatili siyang nakatayo. Hindi na siya problemang aayusin, sagot niya. Asawa ko siya. Tumahimik ang mesa. Hindi malakas ang pagkakasabi niya. Ngunit sapat iyon para marinig ang crack sa dating takbo ng kapangyarihan sa bahay na iyon. At bagaman hindi gumalaw si Doña Caridad, nakita ni Liana ang bahagyang pangingitim ng titig nito, ang uri ng tingin ng isang taong hindi sanay kontrahin ng sariling anak sa mismong hapag na matagal niyang pinamunuan. Kung gayon, sabi ng matanda, makalipas ang ilang segundo, asikasuhin ninyo ang sarili ninyo. Beginning next week, the renovation allowance stops. The car assigned to you stays with the company. At ang townhouse na iniisip ninyong babalikan, hindi available hanggat hindi nare-resolba ang legal structure. Hindi agad nakapagsalita si Liana, hindi dahil nagulat siya na may gagawing ganito si Doña Caridad, kundi dahil ang bilis nito, ang linis ng pagkakatimpla, ang husay ng timing, ni hindi pa nagsisimula ang araw at nailatag na agad ang mga paraan ng pagputol sa kanilang paghinga. Si Marco naman ay tuluyang naupo, pero hindi sa pagsuko, kundi parang napagtanto niyang narito na nga, ito na ang unang tunay na presyo ng pagtanggi, so paaalisin ninyo kami nang wala kaming uuwian, sabi niya, at ang boses niya ay hindi pa rin sigaw, ngunit ngayon ay may mas mababang timbre, mas mabigat, mas may sariling gulugod. Hindi ko kayo pinalalayas. Malamig na sagot ni Doña Caridad. Pinapaalala ko lang sa inyo kung ano ang sa inyo, at ano ang hindi. Matagal na pala kaming hindi nakatira sa bahay, bulong ni Liana. Mas sa sarili kaysa sa iba. Nakatira lang pala kami sa permiso. Pagkatapos ng almusal, tahimik silang bumalik ni Marco sa kwarto. At sa sandaling maisara nito ang pinto, doon lang lumabas ang bigat ng balita. Hindi sa iyak, hindi sa sigaw, kundi sa mabigat na paghampas ni Marco ng palad sa ibabaw ng dresser. Isang tunog na saglit nagpayanig sa mga bote ng pabango at kahon ng alahas. Dapat noon pa ako umalis dito, sabi niya. Nakatingin sa salamin, pero parang hindi ang sarili ang nakikita. Dapat noon pa. Umupo si Liana sa gilid ng kama. Hindi niya ito agad nilapitan. Pagod na siya sa instinct na siya ang laging magpapakalma, laging magtatahi sa mga punit na hindi naman siya ang gumawa. Oo, sagot niya. Dapat noon pa. Napapikit si Marco. Alam ko. Hindi sapat ang alam mo, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ay wala nang panginginig sa boses niya. Dahil pagod na ang sakit, at ang natitira ay linaw. Kailangan mong pumili kung sino ka kapag wala ka nang masisisi sa impluwensya ng nanay mo. Humarap ito sa kanya. May luha sa mata, may hiya, may takot, pero may kung anong hindi na umaatras. Tama ka, sabi niya. At hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero hindi na ako babalik sa dating ako. Gusto sanang maniwala ni Liana. Gusto niyang kagatin ang linyang iyon, yakapin, gawing simula, pero natutunan na niya na sa pamilyang ito. Maraming magagandang pangungusap ang ginagamit para takpan ang mga desisyong kulang sa laman, kaya tumango lang siya ng bahagya at nagsabing, mag-empake tayo. Napatigil si Marco. Ngayon? Oo, ngayon, sagot niya. Bago pa tayo ipahiya sa susunod na araw sa paraang mas gusto niya. At doon na nagsimulang gumalaw ang katawan nila sa loob ng kwarto, na parang 2 taong parehong hindi pa handa ngunit alam na wala ng ibang direksyon. Binuksan ni Liana ang maleta sa ilalim ng aparador, inilabas ang mga damit ng maayos ngunit mabilis. Bawat tupi may halong galit. Bawat paghila sa hanger may bigat ng mga buwang ginugol niyang.
Pilit inaangkop ang sarili sa pamantayan ng bahay na iyon. Habang si Marco naman ay nasa may drawer, kinukuha ang mga dokumento, ilang relo, laptop, folder, mga bagay na mukhang praktikal, pero sa paraan ng paghawak niya ay halatang may kahalong pagbawi sa mga parte ng sarili niyang matagal nang nakuha sa kanya. Ilang beses silang halos magbanggaan sa gitna ng silid, ngunit ni minsan ay walang nagbiro o ngumiti. Maging ang katahimikan nila ay may trabaho. Maging ang paglingon sa isa't isa ay may kasamang tanong na hindi pa kayang buuin. At nang kinuha ni Liana ang wedding album nila sa estante, saglit siyang natigilan. Hindi dahil sentimental siya sa sandaling iyon, kundi dahil naalala niya kung gaano karaming babala ang hindi niya pinansin noon. Ang higpit ng ngiti ni Doña Caridad sa bawat litrato, ang paraan nitong tumayo palaging malapit kay Marco, na parang kahit sa kasal nila ay gusto nitong magmukhang siya pa rin ang sentro, ang mga maliit na komentaryong tinawanan lang niya dahil ayaw niyang maging sensitive, ang mga sandaling ngayon, sa liwanag ng lahat ng nangyari, ay halatang simula pa lang ng mas malalim na pagkontrol. Saan tayo pupunta? Tanong ni Marco ng bandang tanghali. Habang isinasara ang zipper ng isa pang bag. Sa kondo ni Trish, sagot ni Liana. Tinutukoy ang kaibigan niyang minsang nag-alok ng matutuluyan kung sakaling kailanganin. Temporary lang. Hanggat makaayos tayo. Halatang napahiya si Marco. Ayokong maging pabigat ka sa kaibigan mo dahil sa akin. Huminto si Liana. Tumingin sa kanya. Hindi ka lang ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis dito, sabi niya. Pinili ko ring wag nang manatili sa lugar na unti-unti akong binubura. Wala nang naisagot si Marco roon. At ang katahimikan niya ay mas disente kaysa sa anumang paliwanag na pwede pa niyang subukang ibigay. Pababa na sana sila nang salubungin sila ni Doña Caridad sa foyer. Naroon na naman ang perpektong tindig, ang malamig na grace ng isang babaeng kayang gawing elegante, kahit ang pinakamalupit na eksena. Ano ito? Tanong nito. Bagaman halatang alam na. Aalis kami, sagot ni Marco. Mainam, sabi ng matanda. Mas mabilis ang paglinaw ng mga bagay kapag walang emosyon sa bahay. Hindi po emosyon ang problema dito, sagot ni Liana, habang mahigpit ang hawak sa handle ng maleta. Kontrol po. Bahagyang tumawa si Doña Caridad, sa kadahan-dahang bumaling sa anak niya. Sige, sabi nito. Sumama ka sa asawa mo. Tingnan natin hanggang saan kayo dadalhin ang pride ninyo. Napansin ni Liana ang bahagyang paggalaw ng panga ni Marco, ang matagal na tensyon sa pagitan ng pagsasanay at paninindigan, at sa ilang segundo ay hindi siya sigurado kung may masasabi ito o mauubos na naman sa katahimikan. Pero sa wakas, ay tumingin ito diretso sa ina niya at nagsabing, hindi pride ang umalis sa lugar na walang respeto. Maliliit na salita lamang iyon, ngunit sapat para tuluyang tumigas ang mukha ni Doña Caridad at nakita ni Liana ang sugat sa likod ng dignidad nito. Ang sugat ng isang inang hindi lubusang makapaniwalang ang anak, na matagal niyang hinubog sa pagsunod, ay kayang humakbang palayo, kahit nanginginig pa, kahit huli na. Sa labas ng gate, iba ang pakiramdam ng hangin. Hindi ito mahangin o dramatic. Hindi ito parang pelikulang may biglang paglaya. Sa totoo lang, mas mainit pa nga, mas maingay, mas magulo ang trapiko. Mas ramdam ang usok ng lungsod. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, wala sa likod ni Liana ang presensyang nakabantay sa bawat hakbang, at kahit alam niyang hindi pa ito kalayaan, kahit pansamantalang pagtakas lamang ito mula sa mas malaking ganti na tiyak darating, may kakaibang gaan sa simpleng pagkakapasok nila sa taxi, dala ang sariling mga bag, at walang humahabol na utos mula sa foyer ng Almeda House. Sa kondo ni Trish, maliit ang sala kumpara sa mansyon na iniwan nila, masikip ang kusina, may isang halaman na nalalanta sa may bintana, at ilang librong nakasalansan sa side table. Ngunit mas totoo ang lugar, mas pantay ang hangin, walang chandelier na parang nakatingin, walang mahabang mesa na ginagawang hukuman, at nang iwan sila ni Trish para bigyan ng espasyo, doon unang umupo si Liana sa sahig sa tabi ng maleta at tuluyang napayuko, hindi siya umiyak agad, sa halip ay naramdaman niya muna ang hapdi sa mga balikat, ang pangangalay ng mga kamay, ang pagod na parang may timbang. At sakalang unti-unting tumulo ang luha, tahimik, walang hikbi,
Ang uri ng iyak na hindi para magpalambing, kundi para ilabas ang pagod ng matagal na pagpipigil. Lumuhod si Marco sa harap niya. Hindi siya agad humipo. Pwede ba? Tanong nito. At simpleng tanong lang iyon. Pero doon mas lalong nanginig ang dibdib ni Liana dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, humingi ito ng pahintulot sa halip na umasa na kusang ibibigay ang pag-unawa. Hindi siya sumagot sa salita. Dahan-dahan lang niyang iniabot ang kamay. Hinawakan iyon ni Marco, mahigpit pero hindi mapang-angkin. Parang alam nitong wala na siyang karapatang magdikta ng bilis ng paghilom. Hindi kita mapapangakuan na magiging madali ito, sabi ni Liana nang humupa ang luha. At hindi rin kita mapapangakuan na basta kita mapapatawad. Tumango si Marco. Alam ko. Pero kailangan mo nang sabihin sa akin lahat. Lahat, Marco. Walang ititira. Kahit gaano ka dumi. Kahit gaano ka nakakahiya. Huminga ito ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang tingin. May isa pa, sabi niya, at naramdaman kaagad ni Liana ang pagbigat ng tiyan niya. Hindi na siya nagulat na may isa pa, mas nakakapagod pa nga ang kawalan ng sorpresa. Ano? Tanong niya. Noong kasal natin, sagot ni Marco. Hirap na hirap ang boses. Pinapirma ako ni Mama sa prenuptial amendment na hindi ko ipinakita sa'yo. Hindi buong prenup, addendum lang. Nakasulat doon na anumang direct support galing sa family assets, maaaring bawiin at hindi mo pwede i-claim sa anumang dispute. Sabi niya, standard protection lang. Hindi agad nakapagsalita si Liana. Hindi dahil hindi niya naintindihan, kundi dahil napakalinaw nitong naintindihan. At sa sobrang linaw ay parang kinapos ang loob niya sa puot. Hindi mo sinabi sa akin, sabi niya, at ang boses niya ay halos patag na mas mapanganib kaysa sa sigaw. Dahil wala na roong natitirang energy para mag-perform ng galit, puro katotohanan na lang. Takot ako na hindi ka na tumuloy sa kasal, sagot ni Marco. Napatawa siya, hindi malakas, ngunit may lamat na halos masakit pakinggan. So mas pinili mong lokohin ako, para lang matuloy? Hindi ko tiningnan noon na panloloko, sabi nito agad. Ngunit nang makita ang mukha ni Liana ay napapikit. Hindi mali. Alam ko palang mali. Ayoko lang pangalanan. Tumayo si Liana. 2 hakbang palayo. Niyakap niya ang sarili niya. Hindi dahil nilalamig siya, kundi dahil may pakiramdam na may nabutas sa gitna ng dibdib niya at kailangan niyang pigilan ang sariling magkalasog-lasog sa sahig. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala kampante siya. Kaya pala parang alam na alam niya kung saan kami tatamaan. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang pag-upo ni Marco sa couch, parang biglang nawalan ito ng tuhod. Hindi ko ine-expect na patawarin mo ako, sabi nito. Hindi ngayon. Baka hindi kailanman. Dahan-dahang humarap si Liana. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na mukhang tagapagmana ng mayamang pamilya. Mukha na lang itong pagod na tao, may mga kasalanang hindi na kayang hugasan ng paliwanag. May takot na ngayon lang naging tapat. At sa kabila ng lahat, iyon ang mas mahirap harapin dahil mas madaling kamuhian ang halimaw kaysa sa taong huli ng umamin na mahina siya at may nasira na siyang iba dahil doon. Hindi kita iiwan ngayong gabi, sabi ni Liana sa wakas. Pero huwag mong isipin na ibig sabihin noon, ay okay tayo. Ipininid ni Marco ang mga mata, tumango, at doon lamang siya muling umupo. Kapwa sila tahimik sa maliit na sala ni Trish, habang mula sa labas ay naririnig ang ordinaryong tunog ng lungsod, mga motorsiklong dumaraan, mahinang tugtog mula sa kalapit na unit, pagtahol ng asong hindi nila kilala. At sa pagitan ng lahat ng tunog na iyon, ay malinaw sa kanilang dalawa na nakalabas man sila sa bahay ng mga Almeda. Dala pa rin nila ang mga dokumento, ang mga kasinungalingan, ang mga kontratang hindi niya pinirmahan. Pero kailangang pagdusahan. At higit sa lahat, dala pa rin nila ang ugat ng kapangyarihang hindi pumapayag basta-basta mawalan ng hawak, kaya nang tumunog ang telepono ni Marco bandang gabi at lumitaw sa screen ang pangalang Caridad Almeda, hindi na kailangang magsalita ni Liana para malaman nilang ang pag-alis nila ay hindi katapusan ng labang ito, kundi simula pa lang ng mas tahimik, mas personal, at mas masakit na yugto. Hindi agad sinagot ni Marco ang tawag. Nakatitig lang siya sa umiilaw na screen,
Parang ang simpleng pagpindot sa green icon ay hindi lang pagtanggap ng tawag kundi pagbubukas muli ng pintong ilang oras pa lang nilang naisara. At sa maliit na sala ng kondo, sa ilalim ng ilaw na masyadong maputi at masyadong tapat para sa pagod nilang dalawa, narinig ni Liana ang sariling paghinga na biglang naging mabigat. May isang bahagi sa kanya na gustong sabihing huwag, patayin mo, hayaan mo siyang maghintay, pero may isa ring bahagi na alam na hindi ganoon si Doña Caridad. Ang mga babaeng katulad nito ay hindi tumatawag para makiusap lang. Tumatawag sila para ilatag ang susunod na hakbang, para kunin ang pulso ng kalaban, para maramdaman kung saan ka pa nanginginig. Sagutin mo, sabi ni Liana sa wakas, at ang sariling boses niya ay mas matatag kaysa sa pakiramdam ng sikmura niya. Tumango si Marco. Pinindot ang tawag, saka inilagay sa speaker nang hindi na kailangang sabihin sa kanya ni Liana. At ilang segundo munang walang nagsalita sa kabilang linya, tanging mahinang huni lang ng sasakyan o aircon. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Doña Caridad. Makinis, mababa, halos mahinahon, ang uri ng tinig na mas nakakakaba dahil hindi nito kailangang tumaas para manakit. Nakahanap na ba kayo ng matutuluyan? Tanong nito. At sa simpleng tanong na iyon, ay agad naramdaman ni Liana ang kabuuan ng laro. Hindi ito pangungumusta. Inventory ito, pagkilala sa posisyon nila. Oo, sagot ni Marco. Temporary. Mabuti, sabi ng ina niya. Ayokong mapahiya kayo sa labas na parang pinalayas ko ang anak ko. Napailing si Liana ng bahagya. Siyempre, hindi tao ang una nitong inaalala. Hitsura pa rin. Reputasyon pa rin. Ano po ang kailangan ninyo? Diretsyong tanong ni Marco. At may kakaibang panghihina at tigas sa boses nito ng sabay. Parang pinipilit niyang manatiling tuwid kahit alam niyang kayang-kaya pa rin siyang tabingiin ng babaeng nasa kabilang linya. Kailangan kong ipaalala sa'yo, sabi ni Doña Caridad, na may family dinner sa linggo. Nandoon ang mga tiyahin mo, ang pari na malapit kay Papa, at ang ilang business partners. Hindi mo ako ilalagay sa posisyon na magpaliwanag kung bakit bigla kang nawala. Hindi ako display, sagot ni Marco. At hindi rin si Liana. May maikling katahimikan. Narinig ni Liana ang bahagyang pagbabago sa paghinga ng matanda, ang maliit na senyas na tumama ang sinabi, kahit hindi ito kailanman aamin. Kung hindi kayo pupunta, sabi nito, mas malamig na ngayon, lalabas na parang may itinatago kayo. May itinatago naman talaga ang pamilyang iyon, sabi ni Liana bago pa makapagsalita si Marco. At nang marinig niya ang sariling boses sa tawag, alam niyang tuluyan na siyang lumabas sa dating pwestong tahimik lang sa gilid. Walang pagsisigaw, walang pagdadabog, purong pagtanggi na lang sa lumang paraan ng kanilang relasyon. Liana, sabi ni Doña Caridad, at ang pagbigkas nito sa pangalan niya ay hindi pagtawag kundi paglalagay ng marka. Hindi ikaw ang kausap ko. Kapag may kinalaman sa asawa ko, sa kasal ko, at sa buhay na sinubukan ninyong itali sa mga dokumentong hindi man lang ipinaliwanag ng maayos. Kausap ninyo ako, sagot niya. Napapikit si Marco, hindi sa inis kundi tila sa bigat ng naririnig niyang hindi na niya kayang ibalik sa dati. Ang tapang mo talaga kapag nakalayo ka sa bahay ko, sabi ni Doña Caridad. Hindi po galing sa layo ang tapang, sagot ni Liana. Galing po ito sa pagod. Muling natahimik ang linya. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda sa tonong halos malambing, kung hindi mo alam ang laman ng mga salita. Kung iyan ang pinili mong ituro sa asawa ko, tandaan mo lang na ang pamilya ay hindi pinapalitan ng pride. Kapag nawalan siya ng pangalan, ng negosyo, ng suporta, ikaw ang unang magrereklamo sa bigat. Subukan ninyo po kaming mawalan, sagot ni Liana. At kasabay ng paglabas ng linyang iyon ay naramdaman niya ang takot na sumaksak sa tiyan niya. Dahil magkaiba ang pagsasalita at ang pagharap sa maaaring mangyari kapag tinutoo ng nasa kabila ang banta, ngunit huli na. At marahil wala na ring saysay ang umatras. Matagal na ninyong ginagamit ang takot para sumunod ang lahat. Hindi ibig sabihing gagana iyon habang buhay. Biglang pinatay ni Doña Caridad ang tawag. Wala nang huling salita. Wala nang dramatikong pagtatapos. At sa kakaibang paraan, iyon ang mas nakakapangilabot. Dahil si Doña Caridad ay hindi yung tipong mawawalan ng huling banat,
kung wala pa siyang mas maingat na iniisip. Ibaba man ni Marco ang telepono, nanatili ang bigat sa sala na parang nanatili rin sa ere ang presensya ng ina niya. Umupo siya ng mabigat sa sofa, itinukod ang mga siko sa tuhod. Saka pinisil ang tulay ng ilong niya. Hindi siya titigil. Sabi niya, "Hindi," sagot ni Liana. At ngayon ay wala na silang kailangang magkunwaring pareho nilang hindi alam iyon. Kinabukasan, dinala ni Trish si Liana sa isang maliit na cafe sa ibaba ng kondo para makalayo kahit kaunti sa sikip ng unit at sa masikip pang katahimikan nilang mag-asawa. Umaga pa lang, pero mainit na ang hangin sa labas. May nagtitinda ng taho sa kanto, may rider na nakaparada, at nag-aabang ng booking. May mga empleyadong nagmamadaling hawak ang paper cup at ID lace. At sa gitna ng ordinaryong galaw ng syudad, nakaupo si Liana sa tapat ng kaibigang matagal nang may kutob, ngunit hindi kailanman mapilit magtanong. "Hindi kita pipilitin magsabi ng detalye," sabi ni Trish habang hinihila ang asukal papunta sa kanya, pero mukha kang 2 buwan nang hindi humihinga ng maayos. Natawa si Liana ng bahagya. Pagod ang tunog. "Parang mas matagal pa," sagot niya. Tumingin si Trish sa kanya ng diretsyo. Hindi maaamong tingin, hindi rin mausisa. Yung uri ng tingin ng kaibigang handang makinig, kahit pangit ang maririnig. At dahil doon, sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa bahay ng mga Almeda, may bahagi kay Liana na gustong magsalita ng hindi nagtatanggol, ng hindi nagpapatunay, ng hindi kinakalkula kung ano ang gagamitin laban sa kanya sa susunod. "May mga pinirmahan siya noon na hindi niya sinabi sa akin," sabi niya. "May mga bagay na alam niyang hawak ng nanay niya laban sa amin. At ngayon ko lang nalalaman lahat." Hindi nagsalita agad si Trish. Dahan-dahan lang nitong ibinaba ang kutsara. "At mahal mo pa rin?" tanong nito sa wakas. Napatingin si Liana sa labas ng bintana. Sa isang batang pilit hinihila ang nanay niya papunta sa pastry display. Sa isang matandang mag-asawang tahimik na naghahati ng pandesal. Sa waitress na mabilis ang lakad pero maingat ang ngiti. Ordinaryong mga tao. Ordinaryong mga buhay. At doon niya naramdaman ang kakaibang kirot ng tanong. Dahil ang totoong sagot ay hindi simpleng oo o hindi. "May parte sa akin na oo," sabi niya. "At may parte rin sa akin na galit dahil baka yung mahal ko, hindi naman talaga buo noong pinakasalan ko." Tumango si Trish, saka dahan-dahang huminga. "Pwede mong mahalin at hindi pa rin pagkatiwalaan," sabi nito. Magkaiba iyon. Muntik nang mapapikit si Liana sa tama ng pangungusap. Doon lang niya lubos na naramdaman kung gaano kalaking bahagi ng sakit niya ang galing, hindi sa pang-aapi ni Doña Caridad, kundi sa pagkawasak ng ideya niyang may kakampi siya sa loob ng mismong bahay na iyon. Pagsapit ng tanghali, bumalik siyang mag-isa sa kondo at nadatnan si Marco sa mesa. Napapalibutan ng mga folder at ilang lumang dokumento. Hindi siya nagtaka. Mukha itong buong umaga nang naghuhukay sa nakaraan, ang buhok magulo, ang manggas na katupi ng di pantay, ang tasa ng kape kalahati pa, ngunit malamig na. "May nahanap ako," sabi nito agad nang makita siya, hindi bilang depensa kundi bilang isang taong sa wakas ay naiintindihan na wala na siyang pwedeng itago kung gusto pa niyang may matira. "Ano?" tanong ni Liana. Ibinaba ang bag at dahan-dahang lumapit. Inilapit ni Marco ang isang kopya ng dokumento. Nakalagay sa itaas ang pangalan ng trust. Sa ibaba, may schedule ng assets, may annotations, may initials, at sa pagitan ng mga linya ay ang malinaw na katotohanang mas matagal at mas malawak ang pagkakagawa ni Doña Caridad sa web na ito kaysa sa inakala nila. "May clause dito," sabi ni Marco. Itinuturo ang isang pahina. "Kapag may action na makakasira sa public standing ng family business, pwedeng magrekomenda ang board ng temporary suspension ng benefits at access, kahit sa direct heirs." "Public standing?" ulit ni Liana. "Napakalawak niyan." "Exactly," sagot ni Marco. "Pwedeng gamitin sa kahit ano. Kaya gusto niya tayong dalhin sa family dinner," sabi ni Liana. At unti-unting nagtugma ang mga piraso sa isip niya. Hindi para ayusin. Para makita kung susunod pa rin tayo sa eksenang gusto niya. Kapag hindi, pwede niyang palabasing tayo ang dahilan ng damage. Tumingin si Marco sa kanya, at sa tinging iyon ay may halong hiya at pagkamangha, marahil dahil ito ang matagal nang kinatatakutan ng ina niya
Ang babaeng hindi lamang marunong masaktan kundi marunong ding magbasa ng galaw. Oo, sabi niya. At may isa pang masama. Kinuha niya ang isa pang papel. Minutes ng isang lumang board meeting. Nandoon ang pangalan ni Adrian, ni Doña Caridad, ng ilang matagal ng executive. At sa isang bahagi, may note tungkol sa potential reputational risk linked to domestic instability involving heir household. Hindi malinaw. Hindi tahasang pangalan. Pero sapat para maramdaman ni Liana ang malamig na pagkabasa ng balat niya. Domestic instability? Sabi niya. Mabagal. Ibig sabihin, pwedeng ginagamit na nila tayo. Bago pa tayo lumaban. Sagot ni Marco. Any tension, any rumor, pwede nilang ikabit sa reason kung bakit hindi ako fit. Tahimik na umupo si Liana. Biglang parang lumiit ang mesa sa harap niya. Hindi na lang pala ito personal. Hindi na lang ito tampuhan sa loob ng bahay. Matagal na pala siyang bahagi ng narrative na hindi siya sinabihang isinasalaysay tungkol sa kanya. So mula pa noon, sabi niya, hindi lang ako manugang na hindi gusto. Isa akong posibleng dahilan na nakahanda ng isisi. Hindi makatingin si Marco. Oo, at may katahimikan na sumunod na mas masakit kaysa anumang sigawan. Dahil sa katahimikang iyon, kapwa nila inamin sa sarili na may buong sistemang nauna ng humusga kay Liana bago pa siya tunay na kilalanin. At si Marco, sa takot o hiya o parehong bagay, ay hinayaang mangyari iyon. Pagsapit ng Sabado ng hapon, dumating ang mensahe mula sa nakatatandang kapatid na babae ni Marco, si Celeste, ang pinakamadalang magsalita sa mga away ng pamilya at siyang pinakasanay magmukhang neutral. Simple lang ang text. Pwede ba tayong magkita? Hindi rito sa bahay. Sa una, ayaw sanang pumayag ni Liana. Sanay na siyang duda ang una niyang depensa. Pero si Marco ang nagsabing dapat silang makinig. At sa pagkakataong ito, hindi bilang anak na umaasang may magliligtas sa kanya, kundi bilang lalaking natututo ring kilalanin kung sino sa pamilya ang tahimik lang at kung sino ang tunay na kakampi. Nagkita sila sa isang lumang restaurant sa San Juan na madalas puntahan ng mga pamilyang matagal nang may pera, tahimik, malamlam ang ilaw, amoy kape at butter, may pianist sa sulok na halos hindi marinig, at nang dumating si Celeste, maayos pa rin ang itsura nito gaya ng dati. Ngunit halatang hindi nakatulog ng maayos, may bahagyang anino sa ilalim ng mata at ang lipstick ay tila mabilisang inilagay bago umalis. Hindi ako magtatagal, sabi nito pag upo pa lang. Pagkatapos ay tumingin muna kay Marco, saka kay Liana, at sa unang pagkakataon ay walang pag-iwas sa tingin nito. Galit si Mama, totoong galit, hindi yung normal. Salamat sa update, malamig na sabi ni Marco. Umiling si Celeste. Hindi ako nandito para lang doon. May pinaghahanda ang statement si Adrian para sa dinner bukas. Hindi internal lang. May ilang partner na invited, at balak nilang ilabas na siya ang magiging acting lead sa holdings habang nag-aayos ka ng personal matters. Naramdaman ni Liana ang biglang pagkapit ng malamig na kaba sa batok niya. Personal matters, ulit niya. At ano ang iisipin ng mga tao? Napayuko si Celeste. Kung anong gusto nilang isipin. Tumawa si Marco ng maikli at mapait, na unstable kami, na distracted ako, na si Liana ang problema. Hindi umimik si Celeste, at ang katahimikan niyang iyon ang naging sagot. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang folded paper mula sa bag at inilapag sa mesa. Kopya ng draft guest sequence at talking points. Sabi nito, "Huwag ninyong sabihing sa akin galing." Kinuha iyon ni Marco. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya sa kapatid. Matagal bago sumagot si Celeste. Tumingin muna ito sa baso ng tubig, sa manipis na singsing sa daliri niya, sa mga taong kumakain sa paligid na walang kamalay-malay sa bigat ng usapan sa mesa nila, sa kadahan-dahan itong nagsalita, kasi hindi ako walang alam. Sabi nito, tahimik lang ako. At pagod na rin akong panoorin kayong lahat na parang asset sa spreadsheet ni Mama. Napalunok si Liana. F.B. Ang ganitong uri ng katapatan, lalo mula sa tahimik na tao, ay laging may kasamang halaga. Hindi ka ba matatakot? Tanong niya. Ngumiti si Celeste. Malungkot. Maliit.
Halos walang lakas. Takot ako simula pa noong bata tayo. Pagkatapos ng usapan, umuwi silang mas mabigat ang dalang kaalaman. Sa taxi pabalik, nakatingin lang si Marco sa labas. Mga poste, mga billboard, mga taong nakapila sa convenience store, mga pamilyang magkakasabay tumatawid, at sa bawat refleksyon ng ilaw sa bintana, mas napapansin ni Liana ang unti-unting pagbagsak ng mga lumang ilusyon nito, hindi sa isang malaking eksena kundi sa libu-libong maliliit na pag-amin na ngayon lang pinayagang umiral. Pupunta tayo bukas, sabi ni Marco sa wakas. Napatingin si Liana sa kanya. Sigurado ka? Hindi para sumunod, sagot niya. Para hindi sila ang magsalaysay ng buhay natin. Nang wala tayo. Huminga si Liana. Nang malalim. Alam niyang mapanganib. Alam niyang maaring iyon mismo ang gusto ni Doña Caridad, ang mailagay sila sa entabladong kontrolado nito. Ngunit alam din niyang minsan, ang hindi pagpunta ay parang kusang pagsusumite sa kwentong binubuo na laban sa'yo. Kapag pumunta tayo, sabi niya, wala nang atrasan. Wala na naman na talaga, sagot ni Marco. At sa simpleng linyang iyon ay wala nang takas, wala nang ilusyon ng maayos na pag-aayos. Wala nang pag-asa na may isang pag-uusap lang at babalik sa dating anyo ang lahat. Dahil ang susunod na gabi ay hindi na tungkol sa simpleng family dinner, kundi tungkol sa kung sino ang paniniwalaan ng dugo, ng pera, ng pangalan, at kung sino ang maiiwang may hawak ng sariling dignidad kapag tapos nang magsalita ang lahat. Kinabukasan, mula pa lang sa pagbukas ni Liana ng mga mata, naramdaman na niya ang kakaibang tigas ng araw, hindi dahil iba ang sikat ng araw sa manipis na kurtina ng kondo ni Trish, kundi dahil alam niyang may hinihintay na gabi, na hindi simpleng hapunan lamang kundi isang tahimik na paghatol, isang entabladong inayos para sa kanila, at habang nakaupo siya sa gilid ng kama, nakapatong ang dalawang paa sa malamig na tiles, narinig niya sa sala ang mahinang kalansing ng tasa at kutsara, ang maingat na paggalaw ni Marco, na halatang maaga ring nagising. At sa ilang segundo ay nanatili lang siya roon. Nakayuko. Iniipon ang sarili. Iniisip kung gaano karaming bersyon ng kanyang katahimikan ang nagamit laban sa kanya nitong mga nakaraang buwan at kung gaano nakabigat ang desisyong magsalita ngayon dahil sa totoo lang, hindi naman siya pumupunta sa hapunang iyon para manalo. Hindi na rin para magpatawad at lalong hindi para humingi ng pagtanggap. Pupunta siya dahil alam niyang kapag hinayaan niyang si Doña Caridad at Adrian ang magsalita ng walang sagot, may isa na namang kwentong mabubuo tungkol sa kanya, natatagal ng mas mahaba kaysa sa mismong sugat na pinanggalingan nito, at paglabas niya ng kuwarto, ay nadatnan niya si Marco sa maliit na mesa. Maayos ang isang folder, isang ballpen, at ang folded papers na bigay ni Celeste. Ang mukha nito ay maputla, ngunit hindi na yung maputlang tumatakas, kundi yung maputlang gising ang lahat ng nerbiyos. Hindi ka natulog ng maayos, sabi ni Liana, at tumingin si Marco sa kanya na parang matagal nang naghihintay ng boses niya ngayong umaga. Ikaw rin, sagot nito. At may sandaling halos naging ordinaryo ang usapan. Halos naging simpleng mag-asawang may haharapin lang na mahirap na okasyon, ngunit agad din iyong nawala. Dahil pareho nilang alam na wala ng ordinaryo sa pagitan nila. Sigurado ka pa rin, tanong ni Marco, pagkaraan ng ilang saglit. At ang tanong na iyon ay hindi tungkol sa pagpunta lang, kundi sa kabuuan ng pagharap. Sa posibilidad ng paninira, sa posibilidad na sa gabing iyon ay may mababasag ng tuluyan, at hindi na mabubuo. Huminga si Liana, nang malalim, sa katumango. Hindi dahil gusto ko, sabi niya. Sa hapon, maaga silang umalis, hindi para magpakita ng pagsunod kundi para hindi sila magmukhang hahabol. At sa biyahe papunta sa bahay ng mga Almeda, nakaupo si Liana sa tabi ng bintana, pinapanood ang daloy ng lungsod na tila wala namang pakialam sa personal na pagbagsak ng isang pamilya. May mga batang naglalaro sa eskinita. May matandang nagbebenta ng yelo. May magkasintahang nagtatawanan sa waiting shed. Mga eksenang masyadong payak ngunit sa araw na iyon ay halos masakit tingnan dahil ipinapaalala nilang may mga buhay sa labas ng mga apelyidong nagpapanggap na sentro ng mundo, at nang pumasok ang sasakyan sa pamilyar na gate ng subdivision, naramdaman ni Liana ang bahagyang paninigas ng mga daliri niya.
ngunit hindi niya iyon itinago. Hinayaan niyang maramdaman ni Marco ang kamay niyang malamig, nang bahagya ng hawakan siya nito, at kahit hindi niya pinisil pabalik ng buong lambing, hindi rin niya inalis, sa foyer pa lang ay kita na ang intensyon ng gabi, maliwanag ang buong bahay. May fresh flowers sa console table, nakaayos ang mahabang hapag, naroon ang ilan sa mga tiyahin ni Marco, na pawang maayos ang ayos at mas maayos pa ang mga ngiti. Nandoon ang pari na matagal nang malapit sa pamilya, nandoon ang dalawang business partners na kilala ni Liana sa mukha, ngunit hindi kailanman lubusang ipinakilala sa kanya bilang bahagi ng loob ng negosyo, at sa pinakagitna ng lahat, si Doña Caridad, suot ang malalim na berdeng saya, na lalong nagpatigas sa presensya niya. Nakangiti sa mga bisita, tumatawa ng may tamang hina, at nang makita silang pumasok, ay saglit lang siyang huminto, sapat lang para mapansin ng mga taong sensitibo sa ilalim ng social polish na may ibang nangyayari, pagkatapos ay lumapit ito ng may buong kontrol sa katawan. Mabuti at dumating kayo, sabi nito, at sa sinumang hindi marunong tumingin sa pagitan ng mga salita, magmumukha iyong normal na pagbati lamang. Hindi kami imbitado para mawala, sagot ni Marco. At naramdaman ni Liana ang maliliit na paglingon ng mga kamag-anak na nakarinig. Marco, mahinahong sabi ng pari, lumalapit ng may ngiting pang-areglo, magandang makita kayong dalawa. Kayo rin po, father, sagot ni Liana, at ipinilit niyang manatiling tuwid ang balikat niya, dahil alam niyang magsisimula ang mga tunay na tama hindi sa sigaw, kundi sa pagbuo ng imahe, sa kung sinong magmumukhang composed, sinong magmumukhang defensive, sinong magmumukhang kawawa, at sinong magmumukhang sanhi ng gulo. Sa simula ng hapunan, halos wala pang hayagang nangyari, puro maliliit na bagay lamang, ang paraan ng pag-upo sa kanila sa mas dulo ng mesa kaysa dati, ang paraan ng pagbanggit ni Adrian sa continuity at stability sa kumpanya, habang kunwari general business talk lang, ang ilang titig na mabilis iniiwas kapag sumasalubong kay Liana, at ang napakaingat na paglalagay ni Doña Caridad ng sarili bilang abalang ina at responsable't pagod na pinuno ng pamilya, mahalaga talaga, sabi nito habang nagsasalin ng wine sa isa sa mga bisita, na sa panahon ng adjustment, may steady hands pa ring humahawak sa kumpanya. Hindi pwedeng emosyon ang manaig. Narinig ni Liana ang pagbagsak ng pangungusap sa mesa na parang manipis ngunit matalim na kutsilyo. Emosyon. Iyon na naman. Ang salitang matagal nang ginagamit para paliitin ang pagtutol ng kahit sinong hindi pumapayag sa kontrol. Napatingin siya kay Marco. Nakita niyang narinig din nito. Nakita niyang lumang reflex ang unang umakyat sa mukha nito, ang magtimpi, ang palampasin, ang humanap ng mas disenteng timing. Pero hindi na ito umiwas sa pagkakataong iyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso niya at nagsalita ng sapat ang lakas para marinig ng lahat sa paligid ng mesa. Kung stability ang pag-uusapan, sana isama rin natin kung paano ito binubuo. Hindi yung mukha lang sa harap ng bisita. Tumahimik ang paligid. Hindi buong bahay. Hindi lahat ng tunog. May kutsarang nabitiwan sa kabilang dulo. May mahinang tikhim ang isang tiyahin. Pero sa sentro ng hapag, huminto ang takbo ng gabing iyon. Marco, sabi ni Doña Caridad, ang ngiti hindi pa tuluyang nawawala ngunit naninipis na. Hindi ito ang lugar para sa personal grievances. Ginawa niyo na pong lugar ito, sagot niya. Noong pinili ninyong gawing usapan ang steady hands at emosyon habang nandito ang mga partner. Naramdaman ni Liana ang mga tingin. Ang ilan na bigla, ang ilan na iilang, ang ilan halatang gustong makarinig pa, ngunit ayaw madamay. At sa loob niya ay may takot pa rin. Totoong takot, ngunit may mas mabigat ng bagay na tumatayo sa ibabaw noon. Ang malinaw na pakiramdam na kung hindi sila magsasalita ngayon, sila na ang makikipagsabuatan sa kwentong laban sa kanila. Walang sinuman ang naninira sa rito. Sabi ni Adrian, nakasandal pa rin ngunit mas matigas na ang panga. Pinoprotektahan lang ni Mama ang negosyo. Hindi negosyo lang ang pinoprotektahan niya, sabi ni Liana, bago pa makapigil ang sinuman. Kontrol po. Humarap sa kanya ang ilang mukha sa mesa. Ang iba ay may gulat. Ang iba'y may pagtataka na parang ngayon lang naisip na posibleng may salitang mas tama kaysa concerned mother. Liana, sabi ng isa sa mga tiyahin,
Maingat, baka napapagod ka lang. Minsan kasi ang mga bagay sa pamilya, hindi po ako napagod sa simpleng hindi pagkakaintindihan. Putol niya, at maayos pa rin ang tono niya, ngunit ngayon ay wala ng balot ng paghingi ng permiso. Napagod po ako sa paulit-ulit na pagpapahiya, sa mga dokumentong hindi ipinaliwanag ng totoo, sa paggamit ng bahay, pera, at pangalan para makasunod kami. That is a serious accusation, sabi ng isa sa business partners. Halatang hindi komportable, ngunit hindi rin makaiwas. Then maybe it deserves a serious answer, sagot ni Marco, at inilabas niya mula sa folder ang ilang papeles. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng mamahaling linen ay napakaliit, ngunit sa gabing iyon, tila iyon ang pinakamalakas na bagay sa silid. Nandito ang trust restructuring. Nandito ang clauses about public standing. Nandito ang evidence na matagal nang may narrative tungkol sa pagiging unstable ng household ko. Napatingin si Doña Caridad sa folder, hindi na bigla, mas tama sigurong sabihing nainis na hindi niya naagapan. Hindi mo alam ang buong konteksto, sabi nito. Then sabihin niyo po, sagot ni Liana. Sa harap ng lahat, sabihin niyo po kung paano naging concern ang household namin bago pa ninyo kami kinumusta ng totoo. Sabihin niyo po kung bakit may mga papeles na may epekto sa amin, pero hindi ipinaliwanag sa amin. Sabihin niyo po kung bakit kailangang ibenta o ilipat ang kontrol ng shares nang hindi malinaw kay Marco ang totoo. Naramdaman ni Liana ang kabog sa dibdib niya, ang bahagyang panginginig sa tuhod sa ilalim ng mesa, ngunit sa bawat salitang na ilalabas niya, mas malinaw ang mukha ng matandang nasa dulo. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi iyon mukhang all-powerful. Mukha itong isang babaeng sanay manalo sa loob ng private rooms, ngunit napipilitang magsalita sa liwanag. Ginawa ko ang kailangan para hindi bumagsak ang lahat, sabi ni Doña Caridad sa wakas, at ang boses niya ay mababa, kontrolado. Ngunit may crack ng personal na galit. Ang anak ko ay gumawa ng mga pagkakamali. May mga desisyong hindi niya kayang saluhin noon. At bilang ina at pinuno ng pamilyang ito, ginawa ko ang kailangang gawin. At kasama roon ang pagsinungaling? Tanong ni Marco. Kasama roon ang pagtrato sa asawa ko bilang banta kaysa kapamilya? Kasama roon ang pagprotekta sa apelyido natin, sagot ni Doña Caridad. At ngayon ay hindi na siya nagsasalita para sa mga bisita lang kundi para sa sarili niyang matagal ng paniniwala. May mga babae na pagpasok sa pamilya, alam ang limitasyon nila. Alam kung kailan susuporta at kailan mananahimik. Hindi yung bawat sugat, ginagawang entablado. Tumama iyon. Malinaw, tuwiran, at nakita ni Liana sa paligid ng mesa ang bahagyang pagbabago ng ilan, ang pag-urong ng isang tiyahin na parang napahiya para sa nagsalita, ang pagyuko ni Celeste, ang paninigas ng bibig ni Adrian na tila alam na lumampas na ang ina niya sa ligtas na social phrasing. Hindi po limitasyon ng pananahimik kapag inaabuso na, sabi ni Liana, at ngayon ay wala nang panginginig sa boses niya. At hindi po suporta ang pagpapaubaya na yurakan ang dignidad mo. Dignidad? Ulit ni Doña Caridad. Ano bang nawala sa'yo na hindi ko kayang ibigay ng 10 beses? At doon tuluyang natahimik si Liana. Hindi dahil wala siyang sagot kundi dahil sa sobrang linaw nito ay naging mabigat muna bago lumabas. Tumingin siya sa biyanan niya. Sa babaeng marahil buong buhay, ay naniwalang ang kakayahang magbigay ang sukatan ng pagiging tama, na ang sinumang pinapakain, pinatutuluyan, o pinapakilusan, ay automatikong may utang na loob hanggang buto, at sa ilalim ng lahat ng galit ni Liana, ay dumaan ang kakaibang lungkot dahil nakita niyang walang paraan para lubusang maintindihan sila ng babaeng ito kung ang sukatan nito ng pagmamahal ay pag-aari. Ang hindi ninyo kayang ibigay, sabi niya, nang dahan-dahan, ay yung bagay na hindi ninyo kayang kontrolin. Respeto. Wala nang gumalaw agad. Sa ganitong klase ng katahimikan, ang bawat maliit na tunog ay may sariling bigat. Ang mahinang pag-click ng yelo sa baso, ang paghigop ng hininga ng taong hindi kasali pero napapasama, ang tunog ng kutsara na dahan-dahang ibinaba ni Celeste sa plato. At pagkatapos ay si Marco, sa wakas, tumayo. Hindi nagtaas ng boses, hindi nanumbat ng may drama. Tumayo lang ng buo,
At sa simpleng pagtayo niyang iyon ay may nakaraang mga taon nang hindi niya nagawa. Hindi ko sinasabing wala akong kasalanan. Sabi niya. Mayroon. Marami. Hinayaan kong umabot dito. Hinayaan kong mapilitan ng asawa ko na ipaglaban ang sarili niya nang madalas mag-isa. Natakot ako. Nahiya ako. Umasa ako na mapapalaki ko ang problema sa katahimikan at baka kusa na lang mawala. Mali ako. Napatingin sa kanya si Liana. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pag-amin sa harap ng buong mesa. Hindi ito magandang linya lamang. Alam niya iyon sa paraan ng bahagyang panginginig ng kamay nito. Sa paraan ng pilit nitong pagdiretso kahit nangingitim ang paligid ng mata sa puyat at hiya. Pero may hangganan ang takot. Dugtong ni Marco. At kung ang presyo ng pagtayo ay ang mawalan ako ng posisyon, ng pera, ng bahagi sa kumpanya, tatanggapin ko. Ang hindi ko natatanggapin ay ang paraan ng pagkontrol ninyo sa buhay ko at sa pagtrato ninyo kay Liana na para bang pwede ninyo siyang painumin ng kahihiyan at tawagin iyong paghubog. Marco, sabi ng pari, may lungkot sa boses? Baka pwedeng pag-usapan ito ng mas pribado. Pribado na po itong pinag-usapan ng maraming taon, sagot niya. At sa privacy na iyon pinakamaraming nagawang hindi tama. Dahan-dahang tumayo rin si Doña Caridad. Kung ang pagtayo ni Marco ay may laman ng pag-amin, ang sa kanya naman ay may laman ng pagkalagas. Hindi pa rin siya mukhang wasak. Hindi iyon ang tipo niya. Ngunit may kakaibang katigasan sa pisngi niya na hindi galing sa dignidad kundi sa pagpipigil. Kung aalis ka sa ilalim ng pangalan ko, sabi nito sa anak. Umalis ka ng buo. Huwag kang babalik kapag naranasan mo ang bigat ng totoong mundo. Baka po mas mabigat na nga ang naranasan namin dito. Sagot ni Liana, at hindi na siya yumuko nang sabihin niyon. At least sa labas, malinaw kung sino ang kalaban. Tumalikod si Doña Caridad sa kanya, ngunit bago pa tuluyang bumaling ay nagsalita si Celeste. Tahimik ngunit sapat ang lakas para marinig. Mama! Lahat ay napatingin sa kanya. Marahil dahil ito ang pinakatahimik sa magkakapatid. Marahil dahil ang mga sanay manahimik kapag nagsalita, mas nakakagulat. Tama na, sabi nito. Hindi lahat ng hindi sumusunod sa'yo ay walang utang na loob. Minsan, pagod lang sila. Saglit na napapikit si Doña Caridad, at sa maikling kilos na iyon, nakita ni Liana ang unang bitak na hindi gawa ng galit kundi ng pagkabigla. Siguro hindi niya inasahan na may higit sa isang anak ang hihiwalay sa script. Siguro hindi niya akalaing darating ang gabing ang tahimik niyang anak ang magsasabi ng tama na, ngunit sandali lang iyon. Mabilis din niyang ibinalik ang sarili. Kung iyan ang tingin ninyo sa akin, sabi niya. Wala na akong dapat pang ipaliwanag. Iyan nga po ang problema, sabi ni Marco. Hindi kayo nagpapaliwanag. Nagdedesisyon lang kayo para sa lahat. Hindi na natapos ng maayos ang hapunan. Ang ilang bisita ay nagpaalam ng mas maaga. Magagalang pa rin ang mga ngiti ngunit kita ang bigat ng baong kuwento paglabas nila sa pinto. Ang pari ay sumubok pang kausapin si Doña Caridad sa gilid ngunit hindi ito pinansin. Si Adrian ay hindi na rin nagkunwaring relax. Tahimik lang itong nakaupo, ang mga mata mabilis ngunit blanko. Marahil sinusukat kung ano ang nawawala sa posisyon niya kapag hindi nabuo ang impresyon ng pagkakaisa sa pamilya. At sa gitna ng lahat, habang kinukuha ni Liana ang bag niya, at isinasara ni Marco ang folder, alam nilang hindi sila lumabas doon na panalo. Hindi mababawi sa isang gabi ang mga papeles, hindi biglang magiging patas ang hati sa negosyo, hindi rin bubura sa hiya at galit ni Doña Caridad ang ilang katotohanang naibulgar. Ngunit may nabago nang hindi na maibabalik. Hindi na sila basta maikukwento nang wala ang sarili nilang boses. Sa foyer, bago sila tuluyang lumabas, muling nagharap sina Liana at Doña Caridad. Wala nang audience na kailangang i-manage. Karamihan ay nasa dining room pa o nasa labas na. Mas tahimik. Mas hubad. Masaya ka na? Tanong ng matanda. At sa unang pagkakataon, walang yelo sa tanong, pagod lang at galit na nakatali pa rin sa dangal. Hindi po. Sagot ni Liana ng totoo. Walang masaya rito. Sinira mo ang pamilya ko. Naramdaman ni Liana ang bigat ng linyang iyon. Hindi dahil naniwala siya agad, kundi dahil alam niyang buong buhay marahil ni Doña Caridad, iyan ang pinakasinserong paraan nito.
ng pagtingin sa nangyari. Hindi po, sabi niya. Ginising ko lang ang mga bitak, na matagal nang nandyan. Tumawa si Doña Caridad ng mahina, pero hindi iyon masaya. Halos wala ng init. Madaling magsalita kapag bata ka pa, at hindi mo pa alam kung anong klaseng sakripisyo ang kailangan para hindi magkawatak-watak ang mga tao. At madali rin pong tawaging sakripisyo ang kontrol. Kapag kayo lang ang may pakinabang, sagot ni Liana. Muli silang nagkatinginan. Mahaba, tahimik, walang pag-iyak, walang yakap, walang himala. Tanging dalawang babaeng pareho ng sugatan sa paraang hindi na mabubura, at sa pagitan nila ay isang lalaki, isang pamilya, isang apelyido, at isang bahay na hindi na kailanman magiging simpleng tirahan lang. Sa labas, habang naglalakad sila ni Marco papunta sa sasakyan, mas malamig na ang hangin kaysa pagdating nila. May mga ilaw sa hardin. May insektong umiikot sa poste. May guard na nagpapanggap na wala siyang narinig ngunit halatang may narinig. Pagkapasok nila sa sasakyan, hindi agad paandar si Marco. Nakahawak lang siya sa manibela, nakatingin sa unahan, at nakita ni Liana ang bahagyang panginginig ng dibdib nito sa paghinga. Ang aftershock ng isang bagay na matagal nitong kinatatakutan, at sa wakas ay nangyari na. Tapos na ba? Tanong nito, halos sa sarili. Tumingin si Liana sa bintana. Sa bahay na iyon na minsang inakala niyang pwede niyang tahanan at kalaunan ay naging arena ng pagkawasak niya, saka siya bumaling sa asawa. Hindi, sabi niya, pero nagsimula na. Napaangat ang tingin ni Marco sa kanya. Wala siyang idinagdag agad, dahil ang totoo, ang sinimulan nila ay hindi simpleng bagong kabanata ng pagsasama. Simula iyon ng mas mabagal, mas totoo, at mas malungkot na uri ng buhay kung saan kailangan nilang buuin ang sarili nila nang walang salbabida ng apelyido, kung saan baka kailangan niyang matutunang mahalin ang isang lalaking hindi pa niya lubusang mapagkatiwalaan, at kung saan si Marco naman ay kailangan mabuhay kasama ang katotohanang. Ang unang totoong pagtayo niya ay dumating lang matapos may mga parte na ng kanilang kasal ang nabasag. Pagdating nila sa kondo, walang celebratory relief. Walang lambingan, pagod lang. Tahimik. Umupo sila sa magkatapat na dulo ng sofa, at matapos ang ilang minutong wala ni isa ang nagsasalita, si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Pwede mo pa ba akong piliin pagkatapos ng lahat? Hindi agad sumagot si Liana. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya. Hindi na ito yung lalaki sa kasal, na puno ng pangako ngunit kulang sa gulugod. Hindi pa rin ito ganap na bagong tao. Nasa pagitan pa rin. Sugatan. May atraso. Gumagalaw pa lang palabas ng anino ng ina niya. At siya naman, hindi na rin siya yung babaeng nagtitimpi sa hapag, naghahanap ng pagtanggap, naniniwalang sapat ang pag-unawa, para maging pamilya ang mga taong gusto ka lang habang tahimik ka. Hindi ko alam, sabi niya ng tapat. Kita niyang nasaktan ito, ngunit hindi niya binawi. Pero hindi na rin ako babalik sa dati. Kung may matitira sa atin, hindi na iyon dahil nagbulag-bulagan ako. Dahan-dahang tumango si Marco. May lungkot sa mukha nito, oo, pero may kakaibang ginhawa rin, marahil dahil matapos ang lahat, ang natitira na lang sa pagitan nila ay totoo, gaano man kapangit o kahirap. Sa labas ng bintana, patuloy ang lungsod sa ordinaryo nitong tunog. Sa loob ng kondo, dalawang tao ang nakaupo sa gitna ng mga bag, papel, at pagod. Hindi panalo, hindi buo, hindi payapa. Ngunit sa unang pagkakataon, wala nang ibang babae sa pagitan nila na kayang magdikta kung ano ang dapat nilang maramdaman sa isa't isa. Ang kapalit niyon ay mabigat. Nasira ang pamilya, naputol ang dating anyo ng seguridad, at ang pagmamahal na natira ay hindi na inosente. Kailangan na nitong magbayad ng utang sa katotohanan. Ngunit marahil iyon talaga ang presyo ng anumang bagay na nais mabuhay ng walang pagsisinungaling, hindi malinis na katapusan kundi masakit na simula. At sa gabing iyon, habang dahan-dahang humilig si Liana sa likod ng sofa at ipinikit ang mga mata, hindi para magpahinga, kundi para lamang huminto, sandali ang bigat ng buong araw, naunawaan niyang hindi niya tuluyang natalo si Doña Caridad. At marahil hindi niya kailanman lubos na matatalo ang isang inang ginawang sistema ang pagkontrol, pero may nakuha siyang hindi kayang ipamana,
ipagkait, o ipasok sa trust ang kakayahang magsalita sa sarili niyang pangalan. At sa simpleng bagay na iyon, may isang bahagi ng buhay niyang sa wakas ay hindi na pag-aari ng ibang tao.